Ay, Chan Kong Jun. Umalis ka na. Mabubwisit na naman ako ng misis. May huli na. Ay naku. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Naghuhuli ako ng isda, napunta isang babae. Ang mangingisda, hindi lang isda ang nahuhuli. Kahit ano kaya niyang mahuli. Ayos ka lang ba? Mga babae ng donging. Yewok. Temensu, ibigay ang Tianzunling. Pwede kitang pasayahin ng todo. Dakin siya pabalik. Gamitin ang malupit na pagpapahirap sa pagtatanong. Hindi siya magbibigay na natatakot ako. Maliit ang dibdib. Pero ang dila, napakaspikado. Gusto mo ba? Subukan ko muna ang pakiramdam. Hanap. Ang babaeng ito masyadong mabangis. Mag-ingat ka, baka hindi ka na makapag-asawa. Kunin niya, ibalik ang Tianzunling. Ang laki ng Mickey Mouse. Umalis ka, sabihin mo kay Han Feng. Gusto ko lang makasama ng maayos ang asawa ko. Ang pagiging Chanmen Zhu. Sino man gusto niya, ipagpatuloy niya. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Kung gusto mong maging ordinaryong tao, ibigay ninyo ang Tianzunling. Kung hindi, hindi titigil ang paghahabol. Hindi ba yan isang sirang token lang? Nasaan ang Tianzunling ko? Ano yan? Tianzunling. Liu Wenyun, hindi mo dapat hawakan ang bagay na yan. Ibigay mo ngayon. Kuya Yewuke, kitang-kita mong nagmamadali ka. Ang token neto, mukhang malaki ang pinanggalingan nito. Kapag mas marami kang alam, hindi iyon maganda para sa'yo. Ibigay mo sa akin. Hindi ko ibibigay. Ibigay mo. Kuya Yewuke. Ang guwapo mo talaga. Pahalik pwede ba? Kung papayag ka, ibabalik ko ang Tianzunling sa'yo. Bitawan mo. Kaibigan ni Sumenyaw ka. Hindi ako pwedeng gawin yan. Ay nako, Bitawan mo ako. Hindi. sige na, isang halik lang. Bitawan mo ako. Ay, kayong dalawa, ang cute ninyo. Sa mismong liwanag ng araw. Walang hiya kayo. Asawa, pakinggan mo muna, ipapaliwanag ko. Ano pa nang ipapaliwanag mo? Hindi naman kumakain ang kuneho ng damo sa tabi ng kanyang lungga. Ikaw, gwapong manugang. Niloko mo pa si Sumengyaw. Tungkol kay Sumengyaw, hindi yun ang nangyari. Ako at si Yewu, nagbibiro lang kami. Kung bumalik lang ako ng masuli. Kayo naman dalawa. Siguro na uwi na sa kama kayo. Sumenyaw, huwag kang sobra magsalita. Sobra na yan, ang bayarang manugang ng Su family nangahas pa lumaban sa amo. Yiwu, dati nag-aalangan pa ako. Pero ngayon, tingin ko, hindi na kailangan. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang makipaghiwalay sa akin? Tayo ay mag-asawa noon. Ang 5 milyong ito, ituring mo na bilang ang kompensasyon ko sa paghiwalay. Bakit? Dahil hindi ka karapat-dapat sa akin. Si Sumengyaw ngayon ay sa Zhongsao. Ang pinakabatang reyna ng negosyo. Sa hindi pa umabot sa 3 taon. Naipalago niya ang nanganganib na Su company. At napalago hanggang maging kumpanyang nagkakahalaga ng bilyon. At ikaw, isa lang siyang walang ginagawa. Isang gwapong nag-fishing pero lagi naman walang nahuli. Gwapong sabi-sabi lang. Gwapong nagsasabing, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Sumenyaw, alam mo ba, lahat ng meron ka ngayon, dahil sa akin yan. Ang tapang naman ng gwapong iyan, no? Menyaw. Mula nang magpakasal ka kay Yewu, ang negosyong Su family, umangat ng napakabilis. Sa loob lang ilang taon, naging isa na kayo sa nangunguna sa Zhongsao. At tuwing, may problema, isang tawag lang si Yewu, ayos na ang lahat. Ang Su family sa kinalalagyan nila ngayon. Ako ang nagmakaawa at bumaba ng tingin. Sa harap ng mga makapangyarihan, ako ang nagdasal at kumuha pabalik. Wala yang kinalaman sa gwapong yan. Wala siyang kahit kaunting bahaging ginagampanan. Bakit hindi mo maintindihan yan? Sapat na. Liu Wenyan. Akala mo hindi ko napapansin. Matagal mo nang gusto si Yiwu. Gusto ko nga si Yege. At dahil yon, sa mga taong ito, matagal na akong tahimik na gumagawa. Pinagmamasdan ka niya, hindi siya talaga. Ang sinasabi ninyong inutil. Alam ko siya ng mas mabuti kaysa sayo. Ako ang nakasal sa kanya ng 3 taon. Hindi ikaw. Kukunin ng Su family ang puhunan mula sa Juzhou Group na nagkakahalaga ng bilyon. Tatakda kong maging isang bituin sa ibabaw ng 9 na langit. Pasok ako sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. At ikaw naman parang isang kahihiyan na patuloy na humahatak sa akin paatras. Kaya ang kasal na ito, tapusin ko na. Sumenyaw, ang dahilan kung bakit nakuha mo ang puhunan mula sa Juzhou Group ay dahil asawa mo ay ako. Kung alis ka sa akin, wala na ang lahat ng meron ka. Ikaw na isang bayarang manligaw ng Su family. Karapat-dapat ka pa ba? Ang kontrata ng Juzhou Group. Malinaw na ako ang nag-ayos nito. Ikaw na gwapong ganyan. Saan mo nakuha ang mukha? Naangkinin mong dahil sa iyo ito. Siyempre naman. Magmukha ka muna bago magmataas. Mangangkin ng papuri kay Hishaw. Karapat-dapat din siya, si Feng Juzhou, ay ginawa iyon dahil sa pahiwatig ko, para sa pagpapuhunan ng pamilya Su. Si Feng Juzhou ay ang kabuuan ng Juzhou Group na chairman. Sa buong Zhonghe.
Siya ang pinakamataas na may kapangyarihan. Ang isang taong kasing laki niya. Ni hindi man ako karapat-dapat na makalapit. Makikinig kaya siya sa'yo. Isang maliit na walang kwentang tao. Wala kang karapatang makalapit. Dito sa piling ko, ang tanging pwede mong gawin ay lumuhod. Sapat na. Kung ganito ka ngayon, parang wala kang alam, isang payasong napaka-ignorante. Kung ikukumpara kay Hishao, sobra kang nakakadismaya sa akin. Kaya nga nagdiborsyo ako sa'yo. Dahil sa bagay na ito. Talaga ba? Tama. Si Meng Yao bilang ang pinakasilakbo. Na reyna na negosyo sa buong Zhonghe. Tanging ako lamang na napakahusay. Ang karapat-dapat na makasama niya. Yi Wukwe, ngayon tayong dalawa ay parang magkaibang mundo. Ang kailangan ko ay isang taong may pangmalawakang paninindigan na makakasama ko sa pag-akyat sa mataas na lipunan at hindi isang na parang pasaning tao lang na sisirain ang takbo ng buhay ko. Pasaning. Kaya pala sa puso mo ako. Ganyan talaga. Sig. Sang-ayon akong magdiborsyo sa'yo. Mula ngayon, tulin na nating putulin ang lahat. Sandali. Kunin mo ang bank card mo. Bantayan mo ang bibig mo. Ayokong malaman ng iba. Ayokong malaman ng iba. May ex akong katulad mo. Mas mabuting pahalagahan mo. Ang dangal mo. Hindi ko kailangan ang perang ito. Kuya Yawu. Liu Wenyan. Matagal ko nang gustong sabihin to. Kahit na simple ang utak mo. At hindi ka maganda ang pangangatawan. At mababa ang pinag-aralan mo. Pero bilang magkaibigan, may payo ako sa'yo. Iwanan mo si Yiwu. Lumayo ka sa mga ganyang gwapo. Huwag sayangin ang oras mo sa kanya. Mas pangit ang katawan ko. Pero mas angat ako kaysa sayo. Gaya mo, payat at walang muwang. Mga taong simple ang isip. Darating ang araw na, dahil sa kayabangan mo, magkakasisi ka. Kuya Yawu. Kuya, hintayin mo ako. Kuya Yawu. Yung tipo ni Sumengyaw na maikli ang pangmalas. At walang utak, hindi karapat-dapat pansinin. Hindi siya karapat-dapat guluhin mo. Hindi ako nagagalit. Gusto ko lang sabihin na ang mga taon mong ibinigay, parang hindi naman sulit. Hindi nga naman sulit. 5 taon na kayong kasal. Hindi lang niya pinapayagan na makipagtalik sayo. Pati paghawak, bawal din. Halos hindi kanya tinuturing. Bilang kanyang lalaki. Sumengyaw. Maikli ang pamalas, hindi makita ang totoong dragon. Pero iba naman ako. Naniniwala ako na ang hinaharap ay aakyat hanggang sa kalangitan. Kaya hindi mo ba dapat pag-isipan na maging asawa ko? Huwag kang magloko. Hindi naman ako nagloloko. Matagal na kitang gusto. Pero napipigil lang ako dahil sa pagkakaibigan ko kay Sumengyaw. Yun lang ang dahilan. Kuya Ye, mas madali akong alagaan kaysa kay si Sumengyaw. Papakasalan mo ba ako? Pwede kitang bigyan ng 2. Hindi. 4 na anak. Kuya Ye, kung handa ka na maging lalaki ko, ngayong gabi akin ka na. Ngayong gabi akin ka na. Huwag. Ikaw na maliit na demonyo. Hindi ko kayang tanggapin yan. Huwag mo akong sundan. Kuya Yewu, ang tigas ng ulo mo. Galit na galit ako. May gintong palibot. Nakasentro ang salitang Zun. Ang plaka na ito, ano ba talaga ang pinagmulan nito? Babala, may lumabas na isang level na tao. Lumitaw ang Tianzunling ng may-ari. Sumunod kayo sa akin. Papunta sa Zhongshao. Opo. Sabi. Ano? Lumitaw ang Tianzunling. Bumaling. Sa Zhongzhou. Binibini, nahanap na po ang taong hinahanap ninyo. Nasaan siya? Sa Zhonghao. 3 taon na. Sa wakas, nagpakita ka na. Bilisan, ihanda ninyo ang private jet papuntang Zhongshao. Kailangan kong makipagkita sa kanya, na hindi ko pa nakikita. Ang aking magiging asawa. Pumapasok, Panginoon. Lumipas ang 3 taon simula nang ako'y umalis. Anong nangyari sa Tianmen habang wala kayo? Sumagot to kami, Panginoon. Habang kayo'y wala. Walang nagkapangulo sa Tianmen. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob. Sinamantala iyon ni Han Feng. Inipon niya ang malaking pangkat ng tao. At lihim na nagkukumpisal, tinutukod nilang agawin ang Tianzunling. Sinasadyang maging bagong Chanmen Zie. Panginoon. Si Han Feng ay parang asong di mapapakain. Kung hindi niyo siya naitulong noon. Matagal na siyang naging butot abo. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon ngayon na kumagat sa sariling may-ari. Panginoon, ang longwang ng Daxia. At ang mga pinuno mula sa iba't ibang rehiyon. Lahat silang nais kayong makausap. Nais nilang bumalik kayo. At muling pamunuan ang Tianmen. Atayin ng iyan, si Han Feng. Ang walang utang na loob na bayarang manligaw. Pakiusap. Panginoon, bumalik na kayo. Huwag muna. May utang pa akong pagkakaunawaan. Panginoon, habang kayo'y wala, Salihim ninyong paggalaw. itinulak ninyo ang pamilya sa patungo sa posisyong hindi nila karapat-dapat. Si Sumengyaw na babae, akay pa niya makipaghiwalay sa inyo. Anong kagandahan meron ang babaeng, yan na sulit pag-alalahanin? Yan ba ang tinatamaan ng iyong pagkamis? Noong mga panahong iyon, sugatan ako ng malubha. Si Mengyaw ang siyang nagligtas sa akin. Kuya, ayos ka lang ba? Chanfeng, Feng Jiuzhou. Nandito po ang inyong nasasakupan. Ipayutos ninyo. Ipinapagawa ko ulit ang Chanmen Shanshuang. Bilang Chanmen Zie, sasali ako sa nalalapit na milyard por 10 investasi. Personal kong ipapasok sa Jiuzhou Groupang. Ang kontratang 100 bilyon. Ipapasa ko yon kay Sumengyaw. Kapag nabayaran ko na ang utang ng loob, ang buhay na iniligtas niya sa akin noon, babalik ako sa Chanmen. Sumengyaw, paano kung nalaman mo na siya pala ang iniisip mo mula sa puso mo? Yung gwapong nilight-light mo noon, ay siya na pala ang napakataas, ang Chanmen Zie.
Hindi ka ba magsisisi sa desisyon mong hiwalayan ako ngayong gabi? Ito na yata ang tinatawag na. Ang tanyag na Tianmen Shansuang ay. Nasaksakop ng Tianmen Shansuang ang gastos na daan-daang bilyon. Isa ito sa pinakamataas na lugar sa Zhongsao. Napakaweno at marangyang lugar, at ang pinakamahalaga, ang mga nakatira dito ay sinasabing siya, ang makapangyarihang. Tianmen Zie. Anong Tianmenzie yon? Tita, tignan ninyo dyan. Alam ninyo yung mga umiinom kasama ni si Su. Sino ba silang mga iyon? Sino nga? Jiang Long, pinuno ng Jiang ng Zonghai. Wang Herong, chairman ng Wang Group. Zhu Beiwan, presidente ng Dingshan Chamber. Naku, Diyos ko. Ito ang mga pinakamataas sa Zonghai. Ang pinakamataas na uri ng mga makapangyarihang tao. Ang dahilan kung bakit sila nagpapakilalang. At sobra ang pagpupuri ay dahil ngayong gabi. Darating ng personal ang Tianmen Ye. Ibibigay ang kontrata na nagkakahalaga ng 1 trilyon. Ibibigay nila iyon kay si Su. Kaya ang pamilya Su namin. Angat na. Ang siso na ito, hindi lang bata at maganda, kundi siya rin ang Tianmen Zie, isang taong sinasabing pinaniniwalaan. Ang kinabukasan niya, walang hangganan. Sisu. Pagkatapos ng gabing ito, mapapasok ka na sa pinakamataas na antas ng lipunan. Siso. Kapag umangat ka, huwag mo kaming kalimutan. Mag-share ka ba ng sabaw sa amin? Salamat sa inyong lahat. Itataas ko ang baso para sa inyo. Yiwu Kwe. Sinong nagsabi sa'yo na pumunta ka rito, yung pinalayas na pamilya na tinatawag nilang cute? Lumayas ka na rito. Ang ganitong mararangyang lugar. Hindi ka bagay dito. Ang pagtitipon na ito ay ako ang nag-organisa. Bakit hindi ako pwedeng sumama? Ano? Ang pagtitipong ito ay nagtipon. Ang mga makapangyarihan ng Zonghai. Ikaw ba ang nag-organisa nito? Ako nga ang nag-organisa. May problema ba? Tumahimik ka, Yiwukwe. Anong oras na ngayon? At nandyan ka pa rin, nagsasalita ng kalokohan. Oh, gwapong lalaki. Bago ka magsinungaling, Isipin mo muna kung ano ang katayuan mo. Ang makakaimbita ng buong mga kilalang tao ng Zonghai na dadalo sa isang pagtitipon. Ay tanging Tianmen Zie lamang. Samantalang ikaw naman ay aso na pinalayas ng Su family. Naiintindihan ko. Ang gwapong ito. Tiyak nagsisisi na hindi kumuha ng pera kahapon. Ngayon nandito siya, ginugulo si Sumingyaw. Gusto niyang kunin ang 5 milyong. Bilang bayad paghihiwalay. Kung gusto ni Yiwukwe ng pera, sabihin mo na lang. Bawiin mo na at umalis ka na. Liu Wenyan, huwag kang makialam. Ama. Kuya Ye, siya ang pinakamahalaga sa akin. Hindi ko pwedeng titig na lang. Tinitira siyang mga taong ganito. Sumengyaw, huwag mong isipin na dahil mayroon kang ilang matanglaw na pera. Ayon ka na. Kung gusto mong inusik si Kuya Ye, wala ka pang karapatang gawin yun. Ikaw. Liu Wenyan, maliit na magandang babae ka pala. Hindi ka nahihiya sa mga panggagaya. Si Yiwukwe, itong inutil na yan. Ayok lang sana. Ngunit nang maging marahas ka sa Menjiao, hindi ba tinuruan ng tatay mo? Ako na ang magtuturo para sa kanya. Pumalag ka, gwapong yan. Nanay, mag-usap muna tayo ng maayos. Hindi kailangang mag-away. Nanay, Tumanggi ka. Tingnan ninyo lahat. ang gwapong yan. Ginagamit ang yaman ng aming Su family. At ngayon, naglakas loob na siya. Na kumagat pa sa may-ari. Eh naku. Tumahimik ka na. Sa mga taon na nasa Su family si Kuya Ye, hindi pa nga siya kumukuha ni 1 sentimo sa inyo. Kailangan pa niyang tiisin ang mga pang-abuso. At paglingkuran kayong mga mapang-api na walang pananaw sa malayo. Wenyan, sapat na. Sasabihin ko pa rin, Sumengyaw, Akala mo ba? sa utak mo mas tanga pa. Sa baboy, kaya mong Maging reyna ang negosyo. Ang Zonghe, sa lahat ng taong ito kung hindi dahil kay Kuya Ye na tumutulong sa iyo sa likod ng tabing. Wala kang karapatang tumayo rito. Bastos. Si Presidente Su ay protektado ng Tianmen Zie. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Mukhang gusto mo namang mamatay. Nagatapat ka bang dito? Manirahan kay Presidente Su. Mukhang wala na ring saysay. Ang pag-iral ng pamilyang Liu. Lumuhod ka na at magpaumanhin kay Presidente Su. Gusto mo pa akong magpaumanhin? Kaya ba niya? Tahimik. Presidente Su, ako ang may kasalanan sa pagtuturo. Patawad ninyo sa akin. Anak na si Wenyan. Presidente Su, ang kapalaran ng pamilyang Liu, nasa inyong kamay na. Tama, Pangulong Su. Sa isang utos mo lamang. Ang pamilyang Liu, bukas ay alisin na. Sa listahan ng Zonghai. Isang walang kwentang pamilyang Liu. Bakit pa kailangang maghintay hanggang bukas? Ngayong gabi na maaring awalan. Liu Wenyun, paalang sa basurang to. Ipinaglaban mo pa ang pamilyang Liu. Sa ganito, nasisilayan ka na ba? Liu Wenyun, bigyan ko na nga kita ng pagkakataon. Pero hindi mo ito pinahalagahan. Kaya huwag mo akong sisihin. Liu Wenyon. Ito ang kapalit ng pagsuway mo sa Pangulong Su. Patayin na ang pamilyang Liu. Para malaman na magandang to. Ang resulta ng paglabag sa pamilyang Su. Wenyun, huwag kang mag-alala. Andito ako. Hindi mabubura ang pamilyang Liu. Katawa-tawa. Ang guwapong to. Kung lalapag sa sapatos ko, hindi ka pa rin karapat-dapa. Huwag ka pa, maliit na insekto ka. Kahit ang buong mga may kayang ng Zonghai ay pumunta rito. Sa harap ko, karapat dapat ka lang na lumuhod. Walang hiya. Hindi ka higit sa
Isang maliit na bayarang manligaw, at nangahas kang makasalungat sa mga makapangyarihan ng Zonghai. Nang hinaot mo ang lahat ng makapangyarihan sa buong lungsod. Sa tingin ko, ang Liu family nyo. Mula ngayon, wala na silang puwang natatahan. Ngayong gabi, papawiin ang Liu family. At ikaw, lalo pang. Kung papawiin ang Liu family o hindi, hindi kayo, mga anay at langgam, ang magpapasya. Ang magsasabi nito. Alam mo ba kung kanino ka nakausap? Siyempre, alam ko. Nakikipag-usap ako sa isang grupo ng makitid ang paningin. Mga anay na parabang nakatingin lang sa langit mula sa loob ng balon. Mga anay na nakatingin lang sa maliit na bahagi ng mundo. Sapat na. Ang kayamanan nila tatlo ay kasing lakas ng isang bansa. Sa buong Zonghai, sila ang pinakamataas na mga makapangyarihan. Mga taong kailangan pang kakiusapan kahit sa kapako. At ikaw, isa ka lang sa isang ng aming Su family. Isang parasitiko lamang. Parasitiko. Sumengyaw, sa mata mo siya ang makapangyarihang dapat igalang. Sa akin, wala kang karapatang kahit lumuhod. Kaya bangan, sa Zonghai City, walang naglakas loob na manlais sa amin ng ganito. Bata, ngayong gabi, babayaran mo ang iyong kamangmangan. Babayaran mo ito ng dugo. Ang magiging kapalaran mo. Parang basong ito. Parusa. Nagalit mo ang buong mayayamang tao sa lungsod. Ye Wuke, ngayong gabi wala kang pag-asa. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang na yan? Nangangahas kang kalabanin ang buong Zonghai. Mga makapangyarihan. Buti na lang matalino si Sumengyaw. Na iniwan ka agad, isang pasaning nagpapahirap. Yiwukwe, hindi ka lang ignorante. Ikaw pa ay hangal. Ngayon na tinitingnan ko, tama ang paghiwalay namin. Sumengyaw, itago mo na yang. Abang-abang mong mukha ng kataas-taasan. Sa buong buhay mo, ang pinakabumaliktad mong desisyon ay ang mag-divorce sa akin. Walang kwenta ka, Yiwukwe. Dahil nag-asawa tayo dati, kung sasabihin mo ngayon, laluhod ka at tatapunan ng ulo ang mga may kapangyarihan. Magpapakasala ka, baka ipapakiusap ko para sa'yo, at maaring iwanan kang buhay. Ng mga hangal na yan, na nagpapanggap na may kapangyarihan, pero basura lang at walang kwenta. Kaya ba nilang kunin ang buhay ko? Mga ulo. At sa oras ng panganib, parang manhid pa rin kayo. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob, bayarang manligaw? Nangangahas kang manalita ng ganito rito. Ayan, dilatan mo yung mga mata mo. Ipakita mo sa akin. Sino ba talaga ang nagbibigay sa akin ng tapang? Hinahanap niya, Anong pupuntahin niya roon? Anong gagawin ng gwapong ito? Jago, ito ang upuan para sa Tianmenzil. Yiwukwe, baliw ka ba? Tumigil ka. Kuya Ye, bumaba ka na. Hindi mo pwedeng upuan ito ng basta-basta. Dapat sa akin to. Bakit hindi ako pwedeng umupo? Hindi ba ninyo gustong malaman kung saan nagmumula ang tapang ko? Ito. Ito ang pinanggagalingan ng lakas ko. Kuya, sadyang naglalaro ka na ng buhay mo. Peti upuan ng Tianmenzil sinubukan mong akyatin? Yiwukwe. Bumaba ka na at lumayas. Bakit hindi ako pwedeng umupo sa upuang ito? Tanga kang walang alam. Ang trono ng dragon na ito ay sumisimbolo ng sukdulang kapangyarihan. Ang gintong trono ng dragon na ito ay hindi pwedeng upuan ng sinumang basta-basta. Hindi pwedeng umupo rito kung hindi may hawak ng kapangyarihan sa buong mundo. Hindi pwedeng umupo rito kung hindi ang Tianmenzie. Kung ganyan, paano mo naman nalaman? Hindi ako ang Tianmenzie. Kuya Ye, huwag kang magsalita ang kalokohan. Nagpapanggap na Tianmenzie. Pero iyan ay isang malaking kasalanan. Ako mismo ang Tianmenzie. Bakit pa ako magpapangga? Ang kapal ng mukha mo. Ikaw lang, inalayas ng Su family, bayarang manligaw, at maglakas loob kang maganggap na Tianmenzie dito. GNG, Su, nagpapanggap na Tianmenzie. Iyan ay kasalanang may parusang kamatayan. Ang gwapong lalaking ito ang dating asawa mo. Kung malalaman ito ng Tianmenzie, Huwag na nating banggitin ang malaking kontrata. baka ang pamilya ninyong Su, maaaring mapuksa ang buong pamilya ninyo. Yiwukwe. Hindi ko talaga inakala na ikaw pala ay ganitong makitid ang isip. Salbeheng tao, kahit nagdiborsyo na tayo, hindi mo kailangang magtanim ng galit. Sinadya mong guluhin ang salusalo para sirain ang malaking kontrata ko. Sobrang. Walang hiya na sobra. Sumengyaw. Hindi ko inasahan. Ganito mo pala ako tingnan. Dati maaari kang makuha ang buong mundo. Ngunit ngayon, karapat-dapat ka lang sa kontratang ito. Tama na. Yiwu. Ngayon, agad kang, sa lahat ng makapangyarihan dito, lumuhod at humingi ng kapatawaran. Kung pipigilan mo akong makuha ang malaking kontrata, hindi kita papabayaan. Yiwu, ikaw na bayarang manliligaw. Kung akyatin mo si Sumengyaw, at hindi siya makakuha ng malaking kontreta, hindi ka na makakalabas. At ako rin. Kupal ka. Pinaplano mo pang ipatalsik si Evelyn para mawala sa kanya ang malaking kontrata. Ang talino mo talaga. Say. Dahil sa pamilya Su ninyo, napakahilig ninyo sa kontratang ito. Ang malaking kontrata. Sige, ibibigay ko sa inyo. Ituring ninyo ito bilang Akong pagbabayad sa pagkakautang dahil niligtas ako dati ni Sumengyaw. Mengyaw, Hindi mo ba siya pinakanainis? Hindi mo ba sabik na sana mawala siya agad? Kailan mo siya niligtas? Isa lang siyang umiibig sa sarili. Hindi ko siya kailanman niligtas. Anong sabi mo? Hindi mo ako niligtas. Kung ganoon, anong kwento ng pulseras na nasa kamay mo? Ano yan? Itong sinasabi mo, ito ang pulseras namin ni Liu Wenyan, nang naging mag-best friend kami.
regalong alaala na ibinigay niya sa akin. Ngunit, ngayon, hindi na ako bababa makipagkaibigan sa katulad mo. Sa mga magagandang babae tulad mo. Ang pulseras na ito, ibabalik ko sa'yo. Liu Wenyan. Ang pulseras na ito ay sa iyo. Ikaw ang nagligtas sa akin noon. Noon. Kuya, ayos ka ba? Tibay lang, kuya. Papunta na ang ambulansya. Ang kuyang yun noon ay ikaw pala. Ako nga. Kung hindi dahil sa iyo noon, sana patay na ako. Kuya Yiwu, Kasalanan ko na hindi kita agad nakilala. Ngayon, nagkita na naman tayo. Tiyak gagawin kitang pinakamaligaya na babae sa buong mundo. So siya pala ang gwapong ito. Inakala niyang si Sumengyao ay si Liu Wenyan na nagligtas sa kanya. Inakala niyang si Liu Wenyan na nagligtas sa kanya. mga panauhin, nakita ninyo yon. Wala akong kinalaman sa gwapong ito. Ngayon ginulo niya ang salusalo. Nagpanggap bilang Chanmen Zie. Walang kinalaman ito sa aming Su family. Li Wenyan, hindi mo ba siya gustong-gusto? Ang gwapong lalaki na yan ba? Kung gusto mo, sumama ka na sa kanya. Hindi lang siya ang maliit na magandang babae. Sa tingin ko, buong Liu family ang aangat. Liu Wenyun, Sinabi ko na sa'yo dati. lumayo ka sa gwapong lalaki na yan. Ikaw pa ang nagpupumilit makipagsabuatan sa kanya. Ngayon, panagutang sarili mo na yan. Basta kasama ko si Yewu. Ano pang dapat ikatakot? Sa loob ng 3 taon na to, tinanggap ko ang kahihiyan sa Su family para sa'yo. Nagtrabaho ako parang baka at kabayo. Pinanghawakan kita para maging isang reyna ng negosyo sa Zhonghai. Ngunit sa huli, Mali pala ang lahat ng ipinuhunan ko. Pinabayaan mo pa ang tunay kong pagmamahal. Yung babaeng sumagip sa akin. Wenyun, bilang kabayaran. Bibigyan kita ng sorpresa ngayong gabi. Sorpresa? Anong kleseng sorpresa? Ang Juso Group, kontrata na nakakahalaga ng bilyon. Isang napakalaking kontrata. Alam mo namang hindi maganda ang kalagayang negosyong Liu family. Kailangan talaga namin ng kontratang yan. Tama, kailangan natin yan. Pero, Walang pero. Anuman ang hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Liu Wenyan, akala mo ba talagang si gwapong to ay magbibigay sa iyo ng kontrata? Ang Juzao Group. Mukhang nasa puwetan na ang utak mo. Isipin mo nga naman. Ang bilyong-bilyong kontrata ng Jiusao Group ay nakatakdang para na sa anak kong si Menjiao. Nga. Sino sa buong Zhonghai ang hindi nakakaalam na ang bilyong-bilyong kontrata ng Juso Group ay personal na pinili ng Tianmen Yi para kay Bosu? Yiwuku, panloloko lang ang mga salita mo. Para kay Liu Wenyun, isang babae na maliit ang dibdib at walang talino. Sa harap ng mga elite na to. huwag ka nang magpahiya. Kuya Ye, gustong-gusto kita. Hindi ito para kumuhang anuman sa iyo o makakuhang benepisyo. Ang mga gustong-gusto ko ay kukunin ko sa sariling sipag at hirap. Hindi ako katulad nilang mga babaeng ang laking isip sa sarili. Iniisip ba talaga nila na ang titulong Queen of Business ay nakukuha sa sariling talino lang? Totoo nga, sa mga taong ito, kung wala ang tulong ko, wala kang ang karapatang tumayo rito. Yiwuk, ikaw. Kalmado lang. Bilyong-bilyong kontrata lang yan. Sa isang tawag lang, mapapadapit ko si Feng Jiuzhao. Tinatawanan mo ako. Ano bang akala mo? Kaya mo pang sa isang tawag? Matawag si Feng Juzu para pumunta? Wala kang kwenta, parang asong walang silbi ka lang. Iwu. Ikaw ay hindi higit pa sa isang asong pinalayas ng pamilyang Su. hahaha, batang kawawa ka. Si Feng Jiuzhao ay napakayaman, trilyon ang halaga. Sa buong Zhonghai, siya ang pinuno ng mga makapangyarihan. Isang tao sa antas niyang iyon. Hindi pwedeng lapitan ng isang maliit na bayarang manugang tulad mo. Makakalapit ka sa kanya, huwag mong banggitin ang mga narito, nating makapangyarihan. Kahit ang aming 3 pangunahing pamilya, kapag nakita si Feng Jiuzhao, kailangan nila yumuko at maggasakop. Ano ba ang kwenta mo? Mayaman na trilyon-trilyon. Pinuno ng mga makapangyarihan. Lahat ng pag-aari niya, nakuha niya yan dahil naglaluhod sila sa harap ko. Yiwu. Isa ka lang gwapong manugang. Hanggang kailan ka magpapangga? Kuya Ye, huwag ka nang magsalita. Mga taong gaya ni Feng Jiuzhao, hindi natin dapat galitin. Naghahakbang bilang Tianmen Zie. Pinapahiya si Chairman Feng. Kahit isa lang ang ilabas mo, sapat na para maubos ka ng 10,000 beses. Yewuk. Talagang gustong-gusto kong malaman. Ikaw na basura, na mas mababa pa sa daga. Saan mo nakuha ang lakas ng loob para magkunwaring Chairman Zil at pang-insultuhin si Chairman Feng? Gusto mong malaman? Seth. Ipapakita ko sa'yo. Wenyun, ilabas ang Tianzunling. Tianzunling? Ito ang Tianzunling. Tian anong ling yan? Hindi ba pirasong lumang token lang to? Tahimik. Ito lamang ang hawak ng Chanmen Zie, ang Tianzunling. Shanmen Zie. Sino ba talaga ang taong iyan? Bakit niya hawak ang Tianzunling? Sa'yo ba magtatanong? Huwag mong sabihin na ikaw ang Tianmen Zie. Wala ka ng karapatang makipag-usap sa akin. Tumagilid at magluhod. Totoo bang ikaw ang Chairman Zie? Alam ko naman sa simula pa lang, ang Kuya Ye ko ay hindi ang inisip nila. Su Mengyao, sinabi ko na sa'yo nung una, na hindi karaniwan ang katayuan ni Kuya Ye. Hindi ka naniniwala. Tapos puro handsome pa ang tawag mo sa kanya. Ngayon, alam mo na siya ang Chairman Zie.
Nagsisisi ka na ngayon, di ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala ang Chanman Zie? Kung alam ko lang, hindi ako nagpa-divorce sa'yo. Kung alam ko lang na ganito, hindi tayo maghihiwalay. Kung sinabi ko sa'yo nung una, maniniwala ka ba? Ako, lahat ng mayroon ka ngayon, dapat sa simula pa lang ay kay Liu Wenyan. Kung hindi lang ako nagkamali, at ibinigay ang tiwala ko sa isang tulad mo, wala kang karapatang magsalita sa harapan ko. Misunderstanding lang yan. Misunderstanding lang. Wu Kue, aking magaling na manugang. Ako ang mali. Blind ako sa tunay mong halaga. Hindi ko alam na ikaw pala ang Chanman Zie. Kaya ko napilitan si Menjiao na magpa-divorce sa'yo. Huwag kang mag-alala. Babalik ako sa bahay para ipagpakasal kayo ulit. Tapos sa gabi, hahayaan ko siyang alagaan ka ng husto. Matandang walang hiya. Umikit ka naman. Ikaw, Ang nagligtas kay Wukue nung una ay ang anak kong si Liu Wenyan. Anong kinalaman non sa family ninyo? Naku, Yi Wukue, matagal nang may gusto si Liu Wenyan sa'yo. At siya pa ang sumagip sa'yo. Sa puso at sa rason, kailangan mo siyang pakasalan. Tatay, Anong kalokohan yan sinasabi mo? Gusto ko si Kuya Yewuke. Hindi dahil sa siya, sa pagiging Chairman Zie, at lalo na hindi dahil isinagip niya siya. Huwag mo siyang idiin o pilitin gamit ang awa. Ang tanga mong anak, pero siya nga ang Chanmen Zie. Kung magpapakasal ka sa kanya, ang pamilyang Liu natin ay usbong at yangat. Wusbong talaga. Sa tingin ko, baka mapahamak o mapuksa ang pamilyang Liu dahil sa inyo. Magataw, niloko kayo lahat ng gwapong ito. Talagang niloko kayo ng gwapong ito. Ang Tianzhenling na yon. Pe. Hindi rin siya ang tunay na Shenmen Zil. Peking nga. Tama. Kayo'y nahulog sa panlinlang ang Peking Tianzhenling na to. Kaya nakalimutan ninyo ang isang bagay, na ang kasalukuyang tunay na Shenmen Zil Ay may aplidong Han. Naalala ko na, Yung nauna, Chen Menzie. Nawala. Si Han Feng ang pumalit bilang Chen Menzie. Ang gwapong ito apelidong Ye. Hindi talaga posibleng siya ang Chen Menzie. Napaglaruan tayo ng batang to. Ay naku, ikaw na gwapo. Halos napaniwala ako sa iyo. Alam ko na. Isang gwapong bayarang manliligaw. Paano siya magiging Chayanmen Ise? Liu Wenyan. Ang gwapo pa rin. Ikaw lang ang ganitong henyo. Kaya ka lang ang maniniwala na siya ang Chanman Zie. Sige na nga, hindi ako yung tipong sumusunod lang sa makapangyarihan. Kuya Yewu, kahit hindi ka Chairman Zie, gusto pa rin kita. tumahimik ka. Huwag kang madalas kasama ang gwapong ito. Hindi siya karapat-dapat sa Liu family. Tete, kaninang sandali, hindi ka ba pumayag? Tayo ba? Na-trick ako niya. Akala ko siya ang Chanmen Zie. Siya ba ang Chairman Zie? Ano ba kung ganoon? Pwede bang huwag kang makisama sa mga taong palipat-lipat na umikot depende sa ihip ng hangin? Gago. Kung patuloy kang makipagsama sa gwapong to, tatapusin ko na ang relasyon nating ama at anak. Sa buong buhay ko, maliban kay Yewuke, ay wala na akong iba. Liu Wenyan, ang gwapong yan. Nagpapanggap na Chenmen Zil. Ininsulto pa si Feng Juzhao. Ngayon nagpepek pa ng Tianzhenling. Kung talagang pipilitin mong makasama siya, mapapahamak ang pamilya ninyong Liu kasama niya. Narinig nyo ba? Gusto ninyong wasakin ang pamilya naming Liu? Ano pa ring pinag-usapan ninyo? Diretsong imbitahin si Feng Juzhao. Lipulin ninyo siya at ang gwapong yan. Si Hishao yan. Tumawag ka kay Feng Juzhao. Wala akong contact kay Feng Juzhao. Ang numero ba? Wala. Wala rin ako. Si Feng Juzhao. Mga taong kasing antas natin. Makakaabot ba tayo sa kanya? Wala kayong lahat, di ba? Meron ako, tutulungan ko kayo. Kunin mo si Feng Juzhao. Feng Juzhao, bibigyan kita ng 10 minuto. Dalhin mo ang napakalaking kontrata. At dumiretso ka sa Chanmen Shanshuang. Kapag naantala ng 1 segundo, tatanggalin ko ang pamilyang Feng mula sa Zhonghai. Nagpapanggap ka lang. Kung kaya mong dalhin si Feng Dongshang, paumanhin, imbitahin siya rito. Tatayo ako at luluhod sa harap mo. Kung ganoon, maghanda ka ng lumuhod. Grabe ka talaga. Hindi ka nagpapaamo hanggang makita mo ang katawang nakalibing. Huwag mong sabihin na hindi mo madadala si Feng Dongshang. Kahit dumating siya. Buburahin niya kayo ng buong pamilya Liu. EMEA. Patalunin ang ganitong gwapong iyon. Wala nang kailangan si Feng Dongxiang mismo. Ako mismo ang kikilos. Hindi ka na may iwan, mawawala ka ng tuluyan. ang yabang naman. Malugod naming tinatanggap si Feng Dongxiang. Kanina may isang, walang takot na gwapo, na nanggulo sa gabi ng napakalaking pagtitipon na ito. Sino ba ang may lakas ng loob? Siya ang maliit na kit na yan. Hindi lang niya kayo dinukhaan ng respeto. Umupo pa siya sa trono ng Chairman Zil, at pek niyang ginawa ang Tianzhenling. Dumating na si Feng Dongshang. Sa tingin ko kayo dalawa, maliit na kit, ano na naman ang gagawin ninyo? Liu Wenyun, marami kang pagkakataon noon. Naputulin ang ugnayan mo kay Yiwuke, ngunit ayaw mong maghiwalay mula sa gwapong ito. Ngayon, babayaran mo ang kahangalan mong iyon ng may kaparusahan. Sinong tinatakot mo? Hindi ba? Basta makasama ko si Yewuke. Wala akong takot sa kahit anong gawin. Huwag kang magalala. Nandito ako. Wala nang sinuman ang makakagalaw sa'yo. Feng Juzhao, Tingnan mo itong maliit na lalaking to. Wala siyang takot sa batas. hindi ninyo siya dapat palampasin. Kailangang turuan siya ng leksyon. Isara mo ang mabahong bibig mo. Feng Juzhao. Pagbati po, Panginoon. Hindi po ba kayo nagkakamali?
Siya ay isa lamang sa aming family. Na pinaalis lang namin, isang gwapong lalaki lang. Walang hiya. Ikaw, magandang babae. Feng Juzhou. Narito po ako. Ang kontratang ito na nagkakahalaga ng 1 trilyon. Liu Wenyan, ang kontratang ito, gawing dot ng Liu family. Pagkatapos ng pagtitipon ngayong gabi, pupunta ako sa Liu family para mag-propose sa inyo. Kuya Yewuk, talaga ba kitang pakakasalan? Sa buhay na ito, ikaw lang ang pakakasalan ko. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, magbibigay ka sa akin ng 4 na anak na lalaki. Magsasalita ka pa ba? Nakakainis. Marami ang nakatingin dito. Pagkatapos ng gabing ito, Liu family ay babangon. Feng Juzhou, ang kontratang napakalaki. Iyong kontrata na iyon ay inihanda para sa akin ng Tianmen Zie. Naglakas loob siyang sumuway sa utos niya at ibinigay ang napakalaking kontrata sa mag-asawang magandang para sa isa't isa na ito. Hindi ka ba natatakot na siya ay maghihiganti sa'yo? Anong klaseng tao ka ba? Sa mga nagdaang taon, kung hindi dahil sa suporta ng aming may-ari, wala kang karapatang lumuhod sa harapan ko. Kayo mga pinapatingkad na mayayamang anak, kanina akala mo pa'y nagagalak kayo. Pati buhay ko gusto ninyong kunin. Ngayon, bakit tahimik na kayo? Feng Juzhou, ikaw ang pinakamataas na makapangyarihan sa Zhonghai. Ano ang nararapat gawin? Hindi mo na ba kailangan pang turuan? Naintindihan ko na, MY Lord. Ang pamilya He. Ang pamilya Su. Ang pamilya Jiang. Ang pamilya Wang. Ang pamilya Zhu. At ang mga narito sa lugar. Lahat ng tao. Manatiling ligtas. Kaligayahan. Feng Juzhou. Huwag mong dahil sa isang gwapong lalaki, uksain kaming lahat. Feng Juzhou. Huwag mong isipin na natatakot kami. Kahit gaano kalakas ang Juzhou Group, Sa tingin ko, hindi rin magtatangkang lumaban sa lahat ng makapangyarihan sa Zhonghai. Di ba? Iginagalang ka namin, at tawag ka namin ng may pagalang bilang, Feng Dongxiang. Kung hindi namin iginagalang ka, ni ang gwapo ninyo, wala na. gustong lipulin ang pamilya naming He. Karapat dapat ka ba? May mga taong nakatayo sa likod ng pamilya He. Pamilya He. Sinasabi mong may tao sa itaas ng pamilya He? Sa akin naman, wala naman. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin ng gwapo nitong lalaki ay, sa buong Daxia, nasa itaas siya ng lahat. Kahit may protector si Hishao. Karapat-dapat lang silang magpunas ng kanyang sapatos. Tama. Huwag mong banggitin ang maliit na Zhongzhou. Kahit ang buong Daxia. Kailangan magpasakop sa paanan ng amo. Akala mo, karapat dapat ka dahil lang nagwapo? Hindi ako natatakot sabihin sa'yo. Ang sandigan ng pamilya naming He ay si Zhou Hufa ng Tianmen. Siya ang pinakakatiwalaan ni Han Feng. Kakatapos ko lang tumawag. Darating siya agad. Sumenyaw. Ang sinusuportahan ng pamilya He ay si Zhou Hufa. Huwag mo nang banggitin ang malaking kontrata. Kapag dumating siya, Kahit si Feng Jizhou, Ye Wu, lahat sila. pagdating ng oras, ibibigay ko. Ang buong Jizhou Group sa'yo. Talaga ba? Kailan ba ako? Nagsinungaling sa'yo? Salamat, Hishao. Yiwiu. Hindi ka ba mayabang kanina? Sandali, hintayin natin si Hishao. At ang inanyayahan mong Zhou Hufa ay darating. Tingin ko kayong dalawa. Tingnan natin kung paano matatapos ang inyong perpektong mag-asawa. Zhu Hufa. Mas mabuti pa nga, manalangin ka, na kapag nakita ka niya, huwag kang matakot ng sobra. Arrogante. Zhou Hufa. Tama ang dumating mo. Ito ang gwapong lalaki. Nagpapanggap siyang Tianmenzil. Dali, dakpan ninyo siya. Patayin ninyo siya agad doon. Tama. At si Liu Wen yun. Yung magandang dalaga na yan. Huwag niyong palampasin din. Akayanin mo bang lumuhod at magkakamatay? O ako mismo ang gagawa nito? Susukbitin ko at isusuksok ang ulo mo. Zhu Qian. Ilang taon na ang lumipas. Lumakas na ang loob mo, ha? Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Buksan mo ang mata mo at tingnan mo ako. Sino ako? Bakit nandito ka? Nandito naman ang ulo ko. Halika at kunin mo. Hindi ako akyat. Zhou Hufa. Isa lang siyang gwapo. Ano ang kinatatakutan mo? Noong araw tinamaan ang gwapong ito. Ning lason na Han Feng. Kung mahuli namin siya, at maibalik ang Tianzunling sa atin, malaki ang magiging karangalan. Yiwok, nagpapanggap kang Tianmen Zie. Iyan ay isang napakalaking kasalanan. Ngayon, sa ngalan ni Han Feng, ipapatupad namin ang hatol at papatayin ka rito. Nangangahas ka? Ye Wu, mag-ingat ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Akala ko iwanan pa kitang buhay. Uwi ka at sabihin mo kay Han Feng. Hindi ko inaasahan. Nangangahas ka pang makipagsuntukan sa akin? Yiwok, Tianmen Zie, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Zhou Hufa. Ye Wu. Si Zhou Hufai, isa sa mga mataas na opisyal ng Tianmen. Hindi mo siya mahal. Hindi ka papatawarin ni Han Feng. Han Feng. Asong kumagat sa kanyang amo lang. Yiwu. Hindi mo ba alam na malapit ka ng mamatay? Pinagalit mo ang Tianmen. Ang natitirang pag-asa mo, isa na lang. Ang Tianmen sa Daxia ay kumakatawan sa absolutong kapangyarihan. Mahal mo si Zhou Hufa. Hinahamon mo ang otoridad ng Tianmen. Pinagalit mo na ang Tianmen. Ang buong Daxia ay walang lugar para sa'yo. Kung hindi ka mamahalin ngayon, Hindi ito papayagan ng langit. Mahal na niya. Mahal na niya.
Tingnan natin kung sinong maglakas loob lumapit sa kanya. Saan ka galing na napakagandang babae? May karapatan ka bang magsalita rito? Heso. Tahimik kayo. Ang kapal na mukha mong inampal si Hishao. Alam mo ba kung sino siya? Sige na, sabihin mo. Si Hishao ay mula sa pinakamayamang pamilya. 3 henerasyon sa negosyo. May aryarya na umabot sa daan-daang bilyon. Alam mo ba ang ibig sabihin ng isang kilalang pamilya? At 3 henerasyong nagnenegosyo. Ano ang pagkakaiba? Pinapatunay lang nito na may kaunting pera sila. Ngunit ang mga kilalang pamilya, Mas mayaman pa kaysa sa kanya. Mas makapangyarihan. Mas may impluensya. Ang mga supling na mayaman tulad niya. Nagmamayabang lang dito sa maliit na Zonghai. Nagpapakitang tao lang ng lakas. Samantalang ang mga anak ng kilalang pamilya. Isang salita lang. Mawawala ang pagsisikap ng kanilang 3 henerasyon. Magdamag. Mawawala ng magdamag. Jandang babae. Dito sa Zhonghe, wala pang makakakaya. Mangmamalit sa pamilyang He. Ang pamilyang He ang pinagyayabang mo. Hindi ba? Sa loob ng 1 minuto, papabangkruptin ang pamilyang He. Sa 1 minuto papabangkruptin ninyo ang pamilyang He? Sa tingin ko, ang utak mo. Mukhang nasa dibdib mo ang utak. Hoy, tatay. Ano? Pamilyang He. Lugi na sila. Sino ka ba talaga? Pamilyang Qin ng Shangjing. Qin Rutsu. Pamilyang Qin ng Shangjing. May daang taong pamana ang pamilyang Qin. Saklaw nila ang iba't ibang larangan. Kinikilala silang pinuno ng mga angkan. Naalala ko na, may panganay na babae ang pamilyang Qin. Sinasabing pambihira ang kanyang ganda. Walang katulad ang talino niya. Sa 3,000 taon, isang bihirang kagandahan. Hindi ba? Sinasabi nila ay siya iyon. Kuya Yiwukwe. Kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Sa wakas, nagkita na tayo. Ang aking nobyo. Nobyo. Ang gwapong to. Sa pala ang nobyo ni Qin Rutsu. Kaya pala siya nangahas umupo. Ang trono ng Tianmen Zia. May koneksyon siya sa mga opisyal ng Tianmen. Kaya pala dahil sa ugnayang iyon. Sabi mo, ako ang nobyo mo. Alam kong nagulat ka. Ang kasunduan namin sa pagpapakasal, na ipinasya noon ng aming angkan, ng mga nakatatanda, at hindi ito mababago ng sinuman. Kanina lang, inapi ninyo, ang fiant ko. Miss Qin. Hindi namin alam na si MREA, ang fiant ninyo pala. Nga. Kung alam lang namin na ganito, hindi sana namin siya kinontra. Paano mo gustong parusahan sila? MREA. Ako po ang bulag sa katotohanan. Hindi ko po alam na kayo ay ang fiant ni Miss Qin. MREA. Kung hahingi kayo kay Miss Qin, napatawain ako, handang ibigay ko ang kalahati ng yaman ng aming pamilyang Jiang, bilang handog sa inyo. Gayon din naman sa aming pamilyang Wang. Basta't pumayag si Miss Qin. Napatawarin kami. Hahain ko taon-taon ang 80% ng aming kita. Para sa inyo. Mengyao, bakit ka pa rin nakatitig? Humingi ka na ng paumanhin kay Yiwukwe. Kung hindi, ang pamilyang Hie. Ganyan ang magiging katapusan natin. Gusto mong mag-sorry ako sa ganitong gwapong lalaki? Hindi pwede. Hindi pwede, Yiwukwe. Ikaw ay umaasa lang sa babae. Bayarang gwapong umaasa sa babae. Si Qin Rutsu, di ba? Ang gwapong ito ay kasama sa mga mataas na opisyal ng Tianmen. Alaga bang tatanggapin mo siya bilang iyong magiging nobyo? Nilalabanan mo ang mataas na opisyal ng Tianmen. Isa lang siyang gwapo. Sige na nga. Ngayon may problema na tayo. Ang Tianmen ngayon ay pinamumunuan ni Han Feng. Siya ay hindi nagpatawad. Naghihiganti siya sa lahat. Hindi kanya papalampasin. Pero, Kung pakakasalan mo ako, dahil sa posisyon ng aming Qin family, sa Shangjing, maaari naming iligtas ang buhay mo. Magpakasal. Siyempre, ito lang ang tanging pagpipilian mo. Kuya Ye, tama si Qin Rutsu. Kapag kayo nagpakasal, hindi ka hihirapan ng Tianmen. Wala akong magagawa para tumulong. Wala akong magawa, hangad ko na lang ang iyong kaligayahan. Wenyan. Tatay, uwi na tayo. Paumanhin, Miss Qin. Mayroon na akong minamahal. Tungkol sa ating kasunduan. Pawalang bisa na natin ito. Miss, hindi marunong makisama ang lalaking ito. Hindi siya karapat-dapat. Nasuwayin mo ang Tianmen para sa kanya. Hindi ba sa tingin mo, kakaiba ang taong ito? At saka, higit pa siya sa nakikita ngayon. Hindi simple. Ilang taon ko siyang naging asawa. Wala siyang kwenta. Kilalang-kilala ko siya. Miss Qin, isang payo lang. Layuan mo na yung walang kwentang yan. Kapag nagalit ang Tianmen, kahit gaano pa kalakas ang pamilya Qin, siguradong mapapahamak din sila. May karapatan ka bang magsalita rito? Si Aoling, maghanda ka ng regalo. May isang dakilang tao na papuntang Zonghai. Dapat natin siyang bigyan ng respeto. Sige po, miss. Mengyao. Hindi bail. Kahit protektahan ni Qin Rutsu si Yiwukwe, may paraan pa rin ako para pabagsakin ang pamilya Qin. Para maghirap silang dalawa ng sobra. Anong paan? Pumunta sa Tianmen at himukin si Master Han na lumabas. Tama, at yung walang kwentang si Yiwukwe. Pinatay niya si Zuo Hufa. Tiyak na hindi siya palalampasin ni Master Han. Wenyun. Li Wenyun, pakinggan mo, ipapaliwanag ko. Hindi ko kilala ang Qin Rutsu.
At hindi ko alam ang tungkol sa kasunduan sa kasal. Ye Wuke. Ang pamilya naming Liu ay hindi naman kilalang angkan. Pero hindi pareho si King Roots. Ipinanganak siya sa isang prominenteng pamilya. May kapangyarihan at impluensya siya. Siya lang ang makakaprotekta sa'yo. Ako. Liu Wenyun, alam kong iniisip mo ang mabuti para sa akin. Pero tungkol sa Chanmen, hindi mo kailangang mag-alala. Kahit wala si Qin Rutsue, kaya ko pa ring ayusin iyon. Ho, Liu Wenyun, handa kong yalay ang buong buhay ko para protektahan ka. Ikakasal ka ba sa akin? Huwag mo nang lokohin si Liu Wenyun. Tito, tapat ang pagmamahal ko kay Liu Wenyun. Apat? Wala yan. Ngayon mahina ka na. Hindi mo kayang panatilihin ang sarili mo. Huwag mong asahan na isasama mo ang anak ko sa pagkasira mo. Tito, baka natatakot ka lang sa paghihiganti ng Chanmen. Kung gusto ko, maaari akong bumalik sa Chanmen anumang oras. Patayin si Han Feng. Bawiin ang posisyon ng Chanmen Zie. Ang kapal ng mukha mo. Kung talagang ganoon ang kakayahan mo. Narinig mo na ba ang King Yunjian? King Yunjian, Tama. Ang King Yunjian ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Dacia. Higit pa rito, simbolo ito ng katayuan at pagkakakilanlan. Kaya nitong gawing kilala ang isang pasmado at walang kwentang pamilya. At sa isang gabi lang ay mayaakyat sila sa mga kilalang angkan. ang King Yunjian ay nagmula sa Chanmen. Alam ko naman yan. Bukas ng gabi. Ang kaarawan na matandang Ginoo. Kung gusto mong pakasalan si Liu Wenyun, dalhin mo ang King Yunjian para mag-propose. Kung hindi, Huwag mo nang pangarapin. Tayo na. Liu Wenyun, Ang inoon, nakarating na ang lungwang sa Zhonghai. Gustong makita kayo ng personal. ipagpaliban muna natin. Magpadala ka agad ng tao. Kunin ninyo para sa akin ang isang King Yunjian. At pagkatapos, imbitahin mo ang lahat ng nangungunang tao sa buong Dacia. Dala sila rito sa Zhonghai para maghandog ng bati sa matandang Ginoo ng Liu family. Kailangan mong palakasin ang reputasyon ng Liu family. Tama. Kung nais ng Liu family maging isang kilalang angkan, Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nila. ituring mo itong ang seremonyal na handog para kay Liu Wenyun. Opo. Longwang, bukas ng gabi, ay ang salusalo para sa kaarawan ng matandang Ginoo ng Liu family. Wala akong oras para makipagkita ngayon. Dali. Dali, ihanda ang malaking regalo. Opo. Ako po si Qin Rutsu. Magandang araw po, Lungwang. Haha. Ikaw pala ang pamangkin ni Qin. Umupo ka na. Nabalitaan ko mula sa iyong lola. Sabi nila, mahilig uminom ang Lungwang. Ipinamana raw ito pamula sa Tang Dynasty. Isang bihirang, pinong alak, isang munting handog. Sana'y tanggapin ninyo ito. Pamangkin ni Qin, nagbibigay ng ganitong mamahaling regalo. Mukhang may hinihingi kayo. May hinihingi ka sa akin, hindi ba? Hindi mo makaglilihim. Dumating ako rito ngayon. Sana po, Nairekomenda ninyo ang isang tao. Sino? Chanmen Zie. Ibalik mo na ang botelyang alak na yan. Ako at ang kasalukuyang Chanmen Zie. Hindi kami magkakilala. Sa totoo lang, nagkamali po kayo. Ang gusto kong iparekomenda ninyo ay hindi ang kasalukuyang Chanmen Zie na si Han Feng, kundi ang nawawala mula pa 3 taon na ang nakalipas. Ang dating Chanmen Zie. Bakit ninyo siya hinahanap? Ang aking magiging asawa. Kamakailan lang, isang mataas na opisyal ng Chanmen. Si Han Feng. Makitid ang puso at walang awa. Gamit ang lakas ng pamilya Qin, mahirap siyang pigilan. Panging ang dating pangulo ng Chanmen. Ang may posibilidad na mailigtas ang aking nobyo. Ayon sa alam ko, malubha ang karamdaman ng matriarka ng Qin. Matindi rin ang alitan sa loob ng Qin family. Ang dahilan kung bakit handa kang gumastos ng malaki para iligtas ang nobyong iyon ay dahil kayo ay may kasunduan sa pag-aasawa. Gusto mong humanap ng isang taong natural na, madali mong makokontrol para tulungan kang agawin ang Qin family. Longwang, alam kong may hawak kayo. Nabalita tungkol sa dating pangulo ng Chanmen. Kung maaari ninyong ipakilala siya sa akin. Kahit anong kondisyon, susundin ko. Alam ko nga kung nasaan ang dating pangulo ng Chanmen. Ngunit kung wala ang kanyang pahintulot, hindi ko maibubunyag ang kanyang kinaroroonan. Kailangan ko munang kumonsulta sa kanya. Maraming salamat po, Longwang. Ano ang pangalan ng nobyo ninyo? Yi Wukwe. Anong pangalan niya? Yi Wukwe. May problema ba ang taong ito? Wala naman. Bumalik ka na muna. Sabihin ko sa iyo pag may balita. Siege. Naisip mo ba? May problema si Longwang. Mukhang ang aking magiging asawa. Hindi pala kasing simple ng akala natin. Gino, ang iyong King Yunjian at ang dote, nasa daan na. Hindi pa ito kaagad maaabot. Ganito na lang. Uwi muna ako sa Liu family. Pakidali mo at ikaw ang magtutulak. Pagdating ng mga gamit sa Zhonghai, ihatid mo agad sa akin. Opo, Opo. Kuya Yewu. Liu Wenyan. Liu Wenyan, bakit nandito ka? Kuya Yewu. Ayaw kami ng ama at lolo ko na magkasama kami. Pinagbawalan nila kami, hindi nila sinasang-ayunan. Nakasara pa nga nila ako sa bahay. Pumitas lang ako at nagtakas palabas. Huwag kang mag-alala, Wenyan. Pinapadala ko na ang tao para kunin ang King Yunjian. Pagdating niyan, sabay tayong babalik sa Liu family para magsuhestiyon ng kasal. Kuya Ye. May inihanda akong sorpresa para sa'yo. Anong klaseng sorpresa? Sumengyaw. Halina. Su Mengyao. Mahal. Huwag mo akong tawagin na asawa.
Naghiwalay na tayo. Huwag kang magalit sa akin. Kuya Yawuk. Sumengyaw. Alam na niya ang pagkakamali niya, at nagkaayos na kami. Patawarin mo na siya. Sumengyaw. Dali, painumin mo si Kuya Yawuk. Ang isang tasang tsaa bilang paghingi ng tawad. Kuya Yawuk. Dahil sa akin, patawarin mo siya. Inumin mo na ang tsaa na ito. Liu Wenyon, may mga bagay na hindi, naiwawasto lang ng isang nagkamali ako, na maayos lang. Mahal, inom ka ba? Hindi ako inom. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Papunasan kita. Kuya Yawuk. Hayaan mo ngayon na kami ni Sumengyaw. Sabay kaming maglingkod sa'yo. Tayo, kami tatlo. Sabay nating namnamin ang kaligayahang ito. Hindi ko inakala na nahuli mo ang aming pang-akit. Sa totoo lang, ang inyong pang-akit, talagang epektibo, ngunit nakalimutan ninyo ang pinakamahalaga. Anong nakalimutan? Tungkol sa pagkakakilala ko kay Wenyan. Ang batang yan, sobrang pride niya. Hindi siya papayag na makipagkasundo kay Sumengyaw. Lalo na hindi siya sasama para maglingkod sa akin. Kahit nahuli mo na siya, para saan naman? Ibigay ang Tianzunling. Kasi kung hindi, wala na kayong pag-asa. Mukhang, yung leksyon namin noon, hindi pa pala sapat, no? Gusto niyo pa akong palupaloin. Di ba? Huwag na kayong humarang. Baka maghubad ako ng pantalon at sampalin kayo. Huwag na kayong humarang. Baka maghubad ako ng pantalon at sampalin kayo. Kung may lakas ka, patayin mo na ako. Talaga bang akala mong hindi ako magtatapang? Huwag po, Pangulong Tianmen. Makaawa po kayo, pawalang sala ninyo siya. Pangulong Tianmen, hindi talaga namin gustong gawin ito. Lahat ito, si Han Feng ang may gawa. Pinilit niya kami. Yung taksil na anak sa loob, yung lumalaban sa sariling pintuan. Balang araw babalikan ko siya sa Tianmen at ayusin. At kayo dalawa naman. Sakto, hindi pa dumarating ang aking dote. Kaya kayo dalawa, lahat ng may halaga sa katawan ninyo, dalhin ninyo sa akin. Paano naman? Gusto mo pa ba na ako mismo ang gumawa? Susuriin ba ninyo ang katawan ko? Hindi na kailangan. Sa iyo naman? Ibigay mo na sa kanya. Hindi ah. Ikaw, isang babaeng assassin. Gagamit ng ganitong kawaii na bagay? Hindi. Hay, ikaw isang babaeng assassin. Gagamit ng ganitong kawaii na bagay? Anong problema ng pagiging assassin? Assassin, babae rin naman. Ito ang paborito kong hairpin. Sige na nga. Kukunin ko na ito. Tungkol sa inyong dalawa. Kung may susunod pa, hindi kayo palalampasin. Lumayas kayo. Sige na nga. Mas mabuti meron kaysa wala. Naku, malalet na ako. Lolo, ang Jede na ruwi na ito. Binili ko ito ng mahal. Naway dumami ang iyong biyaya tulad ng daga. At mabuhay ka ng matagal gaya ng nansyan. Siege. Masaya si Lolo, haha. Lolo, naway tanggapin ninyo ito. Ikaw, mabuting tao. Lumuhod ka. Wala naman akong nagawang masama. Bakit ako luluhod? Mayabang ka pa magtanong. Kagabi sa Juzhou Group, sa grandeng pagtitipon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Halos sinira ninyo ang buong Liu family. Halos naman kaming na-wipe out. Grabe kang babae. Ang gusto mo lang siguro ay padaliin ka ng mga lalaki. Maghinis kang dila mo. Si Will, hindi siya basta-bastang gwapo lang. Babe, paano ka nagsasalita ng ganyan sa akin? Ako pa nga ang malaking tiyahin mo. Kahit ang tatay mo, pag nakita niya ako. Dapat siyang kumilos ng maginoo. Yami, Tama na ang pasaring. Wala naman. Tahimik kayong lahat. Liu Wenyon. Ininayahan na kita sa isang kasunduan. Darating na ang taong iyon sandali na lang. Ngayon, ikaw, ikakasal ka ngayon din. Hindi. Ayoko. Sa buhay ko, bukod kay Yawu, wala akong pakakasalan. Walang iba. Ikakasal ka ba o hindi? Hindi mo napagpasyahan ang bagay na ito. Wenyon. Sumunod ka na lang sa lolo mo. Si Yiwi, siya ay isang manlilin lang. Ngayon, ulitin, nakikinabang na siya kay Kinrutsu. Hindi na siya babalik para mag-propose. Huwag ka nang mangarap. Hindi. Kuya Yawu ipinangako niya sa akin. Tiyak na siya ang magpapakasal sa akin. Liu Wenyon, kung hindi ka magpapakasal ngayon, ako, papaalisin kita sa pamilya Liu. Akin kong kukunin. ang mga shares ng kumpanya ng tatay mo. Liu Wenyon. Pumayag ka na lang sa lolo mo. Ngayong gabi, tayong dalawa, mapapalaya sa lansangan. Kahit hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo na lang si Papa, ha? Fang Wenyuan. Nagbigay ng 100 taong ginseng. Pinararangalan ang matandang ginoli, mawari ang araw at buwan, at mabuhay ng walang hanggan. Ginoong Fang, napakabait ninyo. Liu Wenyon. Tumakbo ka na. Kilala mo na ang magiging fiank mo. Liu Wenyon. Ang tagal nating hindi nagkita. Fang Wenyuan, bakit ka nandito? Ginoong Fang. Kilala niyo ba siya? Noon, niligawan ko na si Liu Wenyon. Pero nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Ayon sa pagkakaalam ko, Mukhang kasalanan ni Liu Wenyon iyon. hindi ka pa ba agad pupunta roon? Para humingi ng tawad kay Fang Xiao. Hayaan mo akong huminging tawad. Alam mo ba kung anong ginawa niya noon? Nilagyan niya akong gamot na pampatulog. Kabulaanan. Sino ba si Fang Xiao? Isa siyang mataas na opisyal sa Lungwang Group.
Kaya niyang makuha ang sinumang babaeng gusto niya. May kakayahan siyang maglagay ng gamot sa iyo. Tama. Huwag mong sabihing hindi ka nilagyan ni Fang Xiao ng gamot. Kahit panilagyan kanya ng gamot, sa kanyang posisyon at katayuan, kung mapansin ka niya bilang isang magandang babae. Ito kay isang kangalan para sa iyo. Fang Xiao. Lubos siyang pinahahalagahan ng Longwang. Kapag pumayag kang pakasalan siya, Teo, ang Liu family ay makikinabang sa kapangyarihan niya. Agad tayong angat ang posisyon. Kahit pa ang tatlong pinakamalalaking pamilya, hindi nila aring manapit sa atin. Tama. Dahil sa posisyon ko sa Longwang Group, isang salita lang mula sa akin. Maaari kong tulungan ang Liu family na maging isang nangungunang pamilya sa Zonghai. Wen Yun. Mayaman at makapangyarihan si Fang Xiao. Magkakasal ka sa kanya. Magiging mayamang misis ka. Mayamang misis. Tatay, alam mo ba kung sino siya? Kung gagawin mo yan, itulak mo ako sa kapahamakan. Ipinangako na kita kay Fang Xiao. Para sa akin, ngayon, gustuhin mo man o hindi, ikakasal ka. Kahit tumanggi ka, ikakasal ka pa rin. Tingnan natin kung sino ang may tutol. tumutol ako. Kuya Yewu, alam ko naman na ikaw. Hindi mo ako lolokohin. O tanga ka kapag sinabi ko yan. Tiyak na gagawin ko yan. Ay, Akala ko sino to. Siya pala yung pinalayas ng Su family. Walang kwenta ka. Mukha kang tao pero ugali mong aso. Basang-basa ang pantalon mo. Baka kakagabi mo lang sa isang babae. Kakagtapos lang yata kayo. Kuya Yewu, anong nangyari sa pantalon mo? Aksidente lang na nabasa. Kanina, nagmadali ako para magpamanhikan. Nakalimutan kong magpalit. Pamanhikan? Anong pamanhikan? Hindi ka pa ba kontento? Saka inuuna mo pa panghirapan si Liu Wenyon? Tito, nauna mo nang sinabi. Kapag nakuha ko ang King Yunjian, siya raw ay kokasal sa akin. King Yunjian. Ako ang nagsabi noon. Nasaan naman ang King Yunjian? Saan ba yung gamit? Papunta na ito. Dadalhin agad. Ang yabang naman, King Yunjian ay isang napakahalagang bagay. Kayang itaas ang isang mababang angkan para maging pinakamataas na pamilya. Kahit ako, hindi ko ito makuha. Kung hindi mo makukuha, ibig sabihin bayarang manligaw ka lang. Ikaw na pinalayas ng Su family. Tinaboy pa sa pintuan. Isang manliligaw na wala ng halaga. Inaakala mo ba kayang malitin kita? O kumusta ka pa, gwapong maliligaw? Alam mo ba kung ano ang posisyon ni Fang Xiao? Sasabihin ko lang, matakot ka pa at mapapahubad ka. Si Fang Xiao ay isa sa mga mataas sa Longchen Group. Paborito siya ng Longwang. Ikaw lang, ganyan kang tarpok na umaasa sa iba. Hindi ka karapat-dapat sa kahit magsuot ng kanyang sapatos. Sa Longwang Group, huwag mo nang pag-usapan ang basura mo. Kahit si Longwang mismo pa ang pumunta. Walang lakas ng loob kang magpakabastos sa harap ko. Naghahanap ka ng patay. Mataas ang katayuan ni Longwang, isa siyang pinuno sa bansa. May napakalaking kapangyarihan siya. Sa kanyang paningin, hindi ka man lang, may tuturing na kahit maliit na insekto. Sinong nagbigay sa'yo ng kapang, bayaang manugang? Nangahas kang hindi igalang si Longwang. Kung malalaman ni Longwang, wawasakin niya ang siyam na angkan mo. Pati ang angkan ko ay kanyang papatayin. Hindi pa siya karapat-dapat para dyan. Kuya Yewu, kapahamakan ang nagmumula sa bunganga. May mga bagay na hindi dapat basta sinasabi. Huwag kang mag-alala. Pagdating sa kapangyarihan at katayuan, mas mataas ang ranggo ko kay Longwang. Ang cute-cute mo pala, no? Ipapasa ko agad ang sinabi mo. Pabalik sa Shangjing. Ipapaalam ko kay Longwang. Pagdating ng panahon, huwag kang umiyak humihingi ng awa. Nasa Zonghai si Longwang ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, naghahabol na siya papunta rito. Nasa daan na siya para makita ako. Nakakatawa ka naman. Anong klaseng katayuan ang mayroon si Longwang? Bakit siya papunta para makita ka lang na? Bayarang manugang. May yay na dumating. Ginoong Liu. Ako ang punong hanay ng pamilyang Huang mula sa Timog Lalawigan. Dumating ako para personal kayong batiin. Iro. Ang Yulong Cup. Halaga nito, 200 milyon. Binabati namin si Liu Lao. Naway sumikat sa inyo ang magandang kapalaran. Liu Lao. Ako naman ang punong hanay ng pamilyang Bai mula sa Hilagang Lalawigan. Ang lustradong Buddha na ito ay halagang 500 milyon. Naway, pagpalain kayong kalusugan at mahabang buhay. Binabati namin si Liu Lao Yezi. Naway magtagumpay ang inyong kapalaran. Naway umapaw ang dakilang biyaya sa inyo. Ano ba ito? Liu Lao. Siya ay isang makapangyarihang tao. Pinadala niya kami para personal kayong batiin. Kasabay nito, pinapalakas din namin ang katayuan ng pamilyang Liu. Upang itatag ang inyong katayuan bilang isang kilalang maharlikang angkan sa Daxia. Bukod pa rito. Sandali lang. Darating din mismo ang Longwang upang batiin ang pamilyang Liu. Darating ang Longwang. Talagang darating ang Longwang. Talagang darating siya para magbigay ng bati sa akin. Hindi magtatagal. Darating na ang Longwang. Pagkatapos ng araw na ito, ang inyong pamilyang Liu ay magiging isa sa pinakakilalang maharlikang angkan sa Daxia. Isang kilalang pamilya pangka. Ang galing. Ang pamilya naming Liu. Mabilis na magiging isang kilalang pamilya pangkat. Mabilis na magiging isang kilalang pamilya pangkat na ito. Ang galing. Hahaha. Hahaha. Lahat ito dahil kay Fang Xiao. Lolo,
Si Longwang ay nagdadala ng mga top influencer mula sa iba't ibang lalawigan. Siya mismo ang darating para batiin ka sa kaarawan. Ipinapakita lang nito kung gaano pinapahalagahan ni Longwang si Fang Xiao. Nakikita mo na, Wenyun, sadyang pinapaboran si Fang Xiao ni Longwang. Hindi talaga. Maihahambing kay Yiwuk ang gwapong yan. Sa puso ko, walang sinuman ang makakahigit kay Kuya Ye. Tama ang sabi ni Wenyun. Kung ikukumpara mo siya sa akin, wala siyang karapatan. Wala akong karapatan. Bulag ba ang mga mata mo? Hindi mo ba nakikita na ang mga kilalang taong nandito para batiin si Matandali ay mga ipinadala ni Longwang para sa amin? Mali ka. Ang mga taong ito ay ako ang nag-imbita. Ano ba ikaw na makakapanayat sa amin? Ikaw ba naman, kayang makaimbita sa amin? Siya naman. Isang taong naglilingkod lang sa pamilya Su. Sa huli, isang walang kwentang tao ang pinatapon palabas. EMEA. Akala ko ano siya nga ba? Pala. Isang maliit na bayarang manligaw, haha. Sa harap ng napakaraming kilalang tao, namahas ka pang magmayabang na ikaw ang nag-aya sa kanya. Sa tingin ko talaga, sobrang tanga ka. Puno ng pamilyang Huang. Di ba? Bago ka pinapunta ni Chanfeng, hindi ba niya sinabing sino ang nag-utos? Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ni Chanfeng? Sino ako? Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay, sabihin mo sa kanila, kung Longwang ba siya. Dahil para sa taong walang kwenta na ito. Hindi nga Longwang ang nagpadala sa akin, kundi isa pang makapangyarihan, taong may napakalaking impluensya. Kahit na ang mga kilalang ito, Hindi pinadala ng Longwang para sa akin. Pero hindi rin siya galing sa isang walang kwentang bayarang manligaw katulad mo. Jinong Lee, itatanong ko lang sa iyo ang isang bagay. ipapapangasawa mo ba na yon si Liu Wenyun sa akin? Wenyun. Kapag natapos na ang handog, agaran kanyang isasama pabalik. Ayaw ko. Sa buhay na ito, ipinanganak ako para kay Kuya Ye. At sa kamatayan, ang kaluluwa ko ay para kay Kuya Ye. Kung hindi ka sasama sa akin, gagamitin ko agad ang impluensya ng Longwang Group para alisin ang inyong Lee family. Sa Zhonghe, Wenyun. Talaga bang dahil sa lalaking yun, iaangat mo ang buong kapalaran ng Liu family at isasakripisyo ninyo ang buhay at kabuhayan natin? Asaroon ako rito. Hindi kayo matatabunan ng Liu family. Tahimik ka, hindi mo man maipakita ang King Yunjian? At nandito ka pa, tinatawag nga gwapong manliligaw. halos nakalimutan ko. Hindi ba sinabi mo na madadala ka ng King Yunjian para mag-propose? Tara, mapusta tayo. Paano mo gustong tumaya? Simple lang. Taya ko na hindi mo yon may abot. At kung makuha ko ito? At kung ikaw naman ang makakuha, Ihuhubad ko ang aking pagmamalaki, luluklok ako at magmamakaawa sa iyo. hindi na ako lalapit kay Liu Wenyun mula noon. Ngunit kung hindi mo may pakita, hindi lang si Liu Wenyun ang magiging alipin ko, kundi kailangan niya akong paglingkuran at mapakumbaba. At ikaw, kailangan mo ring gumapang sa harap ko. At ipakita ang iyong lubos na pagsunod. Kuya Ye, talaga bang makukuha mo yung King Yunjian? Huwag kang mag-alala. Ang sinasabi ko, tiyak kong magagawa ko. Naniniwala ako sa iyo. Kuya Ye. Sa'yo. Tataya ako sa'yo. Sage. Ito ang sinabi ninyo. Lahat no nandito. Narinig nyo to, di ba? Liu Wenyan, mas mabuti pang umamin ka na. Sumunod ka na at maging kasama ni Fang Xia. Anging ikaw lang ang maniniwala rito kung makakakuha ka ng King Yunjian. AME. Ang King Yunjian ay walang katumbas, isang napakahalagang kayamanan. Matagal nang nangibabaw ang pamilya Huang sa Southern Province. Para mapromote bilang isang prestihiyosong angkan, taon-taon kaming gumagastos ng daan-daang bilyon para mag-ayos ng mga bagay. Hanggang ngayon, hindi pa namin nakukuha. Naririnig nyo ba? Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Kung hindi kayo makakapagpakita ng King Yunjian, agaran kong ipapagawa kay Liu Wenyan na umakyat sa kama ko. Ipapadala ko na ngayon ang mga iyon. Dalhin ninyo rito. Ang aming punong guro nakakataas ay magbibigay ng handog para sa pamilya Liu. Isang co-class na villa. Isang Rolls-Royce kulinan. Siyam na bawing ginto. Siyam na piraso. Isang Supreme Black Card. Kabuuang halaga. 500 bilyon. Mga kasama. Ito, ang dowry na ibibigay ko kay Liu Wenyan. King. King Yunjian. Ito ang kayang mag-angat na isang pangatlo, ranggang pamilya. Agad na pumasok. Sa mundo ng mga sikat at may impluensya. King Yunjian. Ginoong Fang. Dumating na ang aking King Yunjian. Ang sinabi mo kanina, hindi mo na kailangan pa akong paalalahanan, di ba? Huwag kang mag-atubiling lumuhod sa kapatid kong si Yewuke. Lumuhod at mag-kneel ka. Sinasabi mong ako ang liluhod. Wala pa siyang karapatang iyon. O? Babalik loob ka na ba? At ano kung babaguhin ko ang isip ko? Sabihin ko sa'yo, Ako ang pinahahalagahan ng Longwang. Liu Wenyan, mas mabuti pang kumilos ka ng mabuti. Lumapit ka rito. At magsilbi sa akin na parang aso. Yumuko at paglingkuran mo ako. Kung hindi naman, ipapabagsak ko ang pamilyang Liu sa pamamagitan ng Longwang. Ang pamilya ng Longwang. Sobrang lakas talaga nila. Hindi namin kayang harapin ang pamilya Liu. Wenyan. Pa sa kapakanan ng pamilya Liu, tiisin mo na lang. Kung hindi, pagdating ng Longwang ngayon din. Tapos na tayo lahat. Nandoon ang aking amo. Kahit nandyan ang Longwang, kailangan pa rin siyang igalang ng bahagya. Iginagalang ka namin.
Ganyan na gwapong. Hindi lang lungwang ang problema. Kuskusin ko lang ang daliri, mapapahiga ko siya. Liu Wenyon, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka lalapit, Anong balak mo? nangangahas kang sampalin ako. Sa bibig ko. Dapat ka rin sampalin. Maghintay ka lang, darating ang longwang. Hindi lang ikaw ang. Lahat kayo na nandito. Kayo rin. Darating ang longwang. Ha? Nandito na ang longwang. Tapos na kayo. Magsisimba sa longwang. Ikaw ang mapapasya para sa akin. Sino ka ba? Ako. Fang Wenyuan. Siya ang aming kumpanya. Beast General Manager. Tao ko to. Anong nangyari rito? Sino ang tumama sa'yo? Siya iyon. Sa lotto. Hindi lang niya ako sinuntok. At, bastos pa siya sa inyo. Nakita ang longwang. Bakit hindi kayo agad lumuhod? Kuya Yewu, lumuhod ka na kay Longwang. Kung hindi, ay isang malaking kawalang galang yan. Liu Wenyon, tumayo ka. Sa mundong ito, walang makapagpapaluhod sa akin. Kabilang ka rin. Hindi ako kailangang lumuhod sa sinuman. Nakikita ninyo ba yan? Ito, ay ganap na walang batas. Siya talaga. Hindi niya kayo binibigyang halaga. Yiwig. Hindi ka ba laluhod kay longwang? Tanungin mo siya. Kung atre ba siyang pilitin akong lumuhod. Walang hiya. Ang longwang ay isang pinuno ng bansa. Hanap mo ng kamatayan. Manahimik ka. Kung ikukumpara kay Ginoong Yiwu. Walang halaga ang aking posisyon. Sino ako para pilitin kayong lumuhod? Longwang. Magaling ang inalagang aso mo. Kahit gumagawa siya ng masama sa labas, at inaakala pang apiin ang babae ko. Sabihin mo, Anong gagawin natin tungkol dito? Ano? ano ba ang ginawa mo kay? Babae ni Yiwu. Talaga. Gusto ko lang pakasalan si Liu Wenyan. Tapos, ang cute na baba, ay magsisilbi sa akin. Walang hiya ka. Sino nang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Na maglakas loob na kunin ang babae ni Yiwu. Ano ba ang iniisip mo? Ikaw. Alam mo ba kung sino siya? Hindi ba siya simpleng manugang lang? Napakalaki ng kapal ng mukha mo. Kung 3 taon na ang nakalipas. Kahit ako'y makakita kay Yiwu. Tutuparin ko ang pagyuko at pagmamano. Ano? Hindi ka ba magmadali? Tumakbo at humingi ka ng tawad. Humingi ka ng patawad kay Yiwu. Iwok, nagkamali ako, hindi ko siya lubos na napahalagahan. Nakasakit ako sa inyo ni Liu Wenyan, patawad. Maawa na kayo, humihingi ako ng konsiderasyon. Pakawalan ninyo na lang ako. Siya, isang tunay na basura. Noon, hindi lang niya ako pinahirapan. Munti na lang at nasiraan ako dahil sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Binigyan ka niya ng Chanfeng. Nandoon siya. Ayokong makita pa ang munting iyon. Opo. Mga tauhan. Hilain ninyo siya palabas. Jinong Ye, nagkamali ako. Jinong Ye. Jinong Ye, nagkamali ako. Matandang Liu, bumangon po kayo. Ngayon ang araw ng inyong kaarawan. Dumating ako para batiin kayo sa kaarawan. Nakadalo po kayo sa aking handaan. Ako'y sobra akong napahanga. Ang boteng mamahaling alak na ito. Mula pa noong dinastiyang Tang. Hindi ko ito kayang inumin. Kung hindi dahil sa Ginong Ye. sa iyong katayuan. Wala ka pang karapatang tumingin kahit sandali. Salamat po, Ginoong Yi. Kaya ngayon, pwede ba nating pag-usapan ang kasal ko kay Liu Wenyon? Kung papayag po kayo, agad kong utosin ang mga tao na magkakasal kayo bukas. Mag-aalam kay Longwang. Yiwu. Hindi ka maaring magpakasal kay Liu Wenyon. Hindi bababasa. Sa ngayon hindi pwede. Bakit? Nasa labas ang dalagang naming. Kung gusto mong malaman. Puntahan mo na siya at kausapin mo mismo. Kuya Yewuke, ayos lang ako. Sige, pumunta ka na. Maghihintay ka ba sa akin? Babalik ako agad. Ituro mo ang daan. Mga gold bar. At pati na ang manor. Panalo, yumaman na tayo. Sapat na. Liu Wenyan, Ang mga regalong ito. Lahat mula kay Ginoong Ye. hindi kami ang bahala, iproseso mo na lang. Hindi ko naman pinapahalagahan ang mga ito. Ipaasikaso na lang sa tatay ko. Lalabas muna ako, kukunin ko si Kuya Ye. Bukas, sumama ka sa akin para kunin natin ang marriage certificate. Anong sinabi mo? Ikakasal. Tama. Pagkatapos namin kunin ang papeles, sasamahan kita pabalik sa kin pamilya para kilalanin ng lola. Teka muna. Una sa lahat, hindi ako makikipag-asawa sa'yo. Pangalawa, nakapag-engage na ako kay Liu Wenyan. At hindi magtatagal, ikakasal na kami. Tungkol naman sa yung sinasabi mong kasunduan sa kasal. Ikansela na natin. Teka. Alis ka ngayong araw mula rito. Bukas, maglalaho ang pamilya Liu mula sa Zhonghai. Tinatakot mo ba ako?
Pwede mong tawaging ganoon. Kaya ano talaga ang gusto mo? Ikaw na mataas ang tingin, Kin Rutsue. Hindi ako makapaniwala na dahil lang sa isang hindi naman importante, nakasunduan sa kasal, susuyod ka pa hanggang Zonghai para pakasalan ako. Matalino ka naman. Bakit ako lumapit sa iyo? Ay para makuha ang kontrol ng pamilya Qin. Control. Upang agawin ang kapangyarihan. Bagaman kilala at mataas ang pangalan ng pamilya Qin, malubha ang hidwaan nila sa loob. Bilang isang babae, wala akong karapatang magmana. Kaya kailangan kitang pagpakasalan. Para ikaw, ang magkaanak sa akin ng isang lalaki. Para magkaroon ako ng karapatang makilaho sa pag-agaw ng kapangyarihan. Magkaanak para sa kasuklam-suklam na layuning iyon. Kin Rutsi, ang tindi mo naman ng puso. Sa mundong ito, kung gusto mong makuha ang isang bagay, kailangan munang magbayad magbigay. Ang dahilan kung bakit ginagawa kong wala akong pakundangan, para makuha ang Qin family, may sarili akong dahilan. Hindi mo na kailangang mag-usisa ng sobra. Pwede ba akong tumanggi? Siyempre hindi, maliban na lang kung may paraan ka. Makakatulong kang makuha ang Qin family para sa akin. Ibig mong sabihin, kung tutulungan kita na makuha ang Qin family. Tatanggalin mo ang aming kasunduan sa kasal, kung tutulungan kita na makuha ang Qin family. Tatanggalin mo ang aming kasunduan sa kasal. Tama. Basta matulungan mo akong makuha ang Qin family, tatanggalin ko ang kasunduan natin sa kasal. At hindi lang yun, bibigyan din kita at si Liu Wenyun ng regalo para sa bagong kasal. Said. Kailan tayo alis? Maghahanda muna ako ng ilang bagay. Pagkalipas ng 1 linggo, sasundo kita. Wenyun, bakit nandito ka? Gusto ko lang tumingin. Kuya Yewu, ano bang pinag-usapan ninyo? Anong pinagkukwentuhan ninyo? Siya. Sinasabing ikakasal sa akin. Ikakasal? Sinabi niya na pakakasal kami. Pero, alam mo, hindi ko siya tatanggapin. Kasi, nasa iyo na ako. Alam ko na. Hindi mo ako iwan, Kuya Ye. Ngunit, pagkatapos ng 1 linggo, Kailangan pumunta ka sa pamilya Qin. dahil kung ganun lang, siya lang ang magpapawalang bisa ng engagement namin. Kuya Ye, naniniwala ako sa'yo. Ako naman, Liu Wenyun, may regalo ako para sa iyo. Regalo? Gustuhin mo ba? Ang kita naman. Ilalagay ko sa iyo. Ma'am. Maganda ba? Ang ganda talaga. Tama, Kuya Ye. 1 linggo mula ngayon. Doon ka lang pupunta sa pamilya Qin. O kaya, samahan mo na lang ako sa reunion mga kaklase. Reunion ng mga kaklase. Kinausap akong class president nung isang araw. Sinabi niyang magkakaroon silang pagtitipon sa susunod na linggo. Anong klaseng reunion yon? Hindi ko talaga gusto pumunta. Pero dahil anak siyang gobernador, hindi ko siya pwedeng pahiyain. Anak ng gobernador. Said. Sasamahan kita. Alam ko naman, si Yewuke ang pinakamabuti sa akin. Chanfeng. Pagtitipon ng mga kaklase ni Liu Wenyan. Gaganapin ito sa Juqianglao. Asikasuhin mo nga. Asikasuhin mo nga. Opo. Feng Jiuzhou. Mayroon akong isang mahalagang bagay. Kailangan ko ng tulong mo. Sige po, Panginoon, ano po ang utos? Bagaman nagpapropose na ako sa pamilya Liu, hindi ko pa siya formal na napropose kay Liu Wenyan. Maghanda ka ng 1 diamond ring para sa akin. Bala kong sorpresahin siya. Panginoon, may naimbak akong 1 piraso. Mula sa Ang chief designer ng International ng Gaalahas. 1 diamond ring ng designer. Nagkakahalaga ito ng 380 milyon. Kung hindi ninyo mamasamain, dadalahin ko agad sa inyo. Sige, punta ka na. Opo. Kuya Yiwukwe. Magsisimula na ang reunion. Kailan ka darating? Sige, pupunta na ako ngayon. Ay, kamusta po? Si Yiwuki ba ito? Ako. Ako ang may-ari ng Baisyang Lo. Iniutos na ni Chanfeng. Handang-handa na. Ang pinakamagandang pribadong kwarto. Mamaya personally dadalhin ko ang inumin. Sa inyo. Pasensya na po sa abala. Kuya Yewuke. Liu Wenyun, pasensya na. May ilang bagay akong naantala. Ayos lang. Dumating ka. Masaya na ako. Li Wenyun. Marongrong. Gaano na ba katagal natin hindi nakita? Ang bilis naman. Nakahanap ka na agad ng mapapangasawa. Anong pakialam mo? Nagtatanong lang naman ako. Noong nasa kolehiyo tayo, sikat ka noon na, parang dalagang dalisay. Hindi ka pumipiling kahit anong lalaki. Aha, ganyan pala ang trip mo. Ano ibig mong sabihin yan? Dapat ako ang magtatanong sa'yo. Dala mo pa yang ganitong, mukhang pulubi? Sumama ka pa sa reunion namin. Hindi ka nahihiya? Ako pa ang napapahiya. Marongrong. Kung may lakas ka, salitin mo pa. Isang pangungusap lang, Kuya Ye. Sandali, isang sampal lang ang ibibigay ko sa'yo. Wenyan, nagbibiro lang si Rongrong. Naglalaro lang siya. Hindi mo kailangang magalit ng ganito. Lalo na't ang lalaking ito, nakasuot ng ganoon kasimpleng damit. Kung hindi mo alam, akala mo pupunta siya sa Baisyang Lo upang mag-apply bilang waiter. Ito na naman tayo, mga kakles. Iyon ba? Hindi naman. Isinusulat ko, may katayuan ako. Bakit mo sa dinala?
Isang hindi kilalang gwapo. Parang binabawasan niya ang level natin. Nilalambot ang imehe natin. Ang posisyon ko, hindi naman mas mababa kaysa sa inyo. Nakakatawa. Alam mo ba kung sino si Zhu Xiao? Siyang, isa sa 3 pinakamakapangyarihan sa Zhonghe. Zhu Beiwen, ang nag-isang anak ni Chairman Zhu, ang magiging tagapagmana ng Dingtian Chamber of Commerce. Zhu Baiwan, kakaunti lang ang nakalipas, naglukso siya sa lupa. Yumuko at nanghingi ng awa sa akin. Hahaha, bata. Bago ka magyabang, Isipin mo muna ang magiging resulta. kung hindi, hindi mo kakayanin ang magiging kaparusahan. Kung hindi ka naniniwala, bumalik ka na lang at tanungin ang tatay mo. Ang ibig mong sabihin, may malaking pinagkakaguluhan ba siya? Hindi ko alam. Anong pagkakakilanlan niya? Saan siya nagtatrabaho? Wala kang karapatang malaman ang pagkakakilanlan ko. At tungkol sa trabaho naman, hindi ako kailangan magtrabaho. Hindi ba yan? Parang taong walang trabaho lang? Linisin mo muna ang dila mo. Atanghin mo akong hampasin. Marongrong. Sabi ko na kanina, kung aawayin mo si Brother Ye isang beses pa, sasaktan kita isang beses din. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo magmura ulit, tingnan mo. Yemie, ano kayong hinihintay diyan? Hinahabol na tayo ng class rep sa private room. Liu Wenyun, hindi ko makakalimutan ang sampal na yan. Huwag ka, titingnan mo kung paano kita ayusin. Hintayin mo na lang. Akala mo natatakot ako sa'yo? Brother Ye, umalis na tayo. Sobra na siyang nang api sa akin. Nasa ulo ko na siya. Bakit hindi mo ako tinulungan sandali lang? Relax, nagsimula na ang salusalo. Ako na ang bahala maghiganti para sa'yo. Dumating na ang class rep. Inaasam na kayo lang pala namin. Ang ginoong ito ay, Class President. Ito naman ang boyfriend ko. Ye Wu. medyo pamilyar ang mukha niya. Parang nag-iisa kang nakaalis. Class President, ikaw ba ang anak ng gobernador ng Zhonghe? Paano mo nakuha na makikilala siya? Ganong kleseng gwapo? Siguradong nakamali ka ng pagkakakilalan. Siguro nga nagkamali ka lang. Pero kung ikaw nga, boyfriend ni Wenyun, saka. Umupo ka na rin. Wenyun, class president mo to, ano bang kakaiba sa kanya? Wala naman, bakit? Wala naman, anong problema? Hindi naman. Pinagmasdan niya ako buong oras, para akong napapansin na magandang babae. Ako, ginoong Ye, huwag po kayong magkamali. Habang tumitingin ako, parang lalong pamilyar. Talagang nakita ko na kayo rito dati. Naalala ko na. Mukha kayong kamukha ng isang malaking tao. Anong malaking tao? 5 taon na ang nakalipas nang umakyat sa trono ang Tianmen Zie. Ang tatay ko, bilang gobernador ng Zhonghe, Dinala niya ako sa seremonya ng koronasyon. Kahit malayo ang pagkakaupo namin. Hindi ko siya nakitang malinaw. Pero ang dating mo, sobrang kahawig mo siya. Sa Tianmen Zie. Class President, hindi mo ba naman gustong sabihin? Siya na nga pala ang Tianmen Zie? Kahawig nga. Pero, Yung Tianmen Zie na yan. 3 taon nang nawawala. Ngayon naman, si Han Feng na ang nakaupo sa trono. Maging realisteo, Class President. Isa siyang walang trabaho. Nagwapo lang yan. Tama ka, at sa tingin ko rin, pamilyar yang mukha niya. Pero kanina lang, naalala ko na siya. Siya yung naging tsismis noong nakaraang buwan, na sobrang ingay, at binasura ng sa family. Isipin ko pa naman na malaking pangalan siya. Ang totoo pala. Emi, Kaya na ng utak na malaman yan. Grebi, yang katayuan ng Chemenzil. Dadalo ba siya? Sa ganitong walang kwentang reunion. Ang iba sa mga dating kaklase natin, alam mo na. Gusto niya talaga ng mga ganito. Yung mga basura na ayaw ng iba. ikaw, Rongrong, Ang ganda naman ng singsing mo. Marahil ang mahal niyan, di ba? AMEA, syempre naman. Ito kasi ay Bruman. Galing pa sa international na alahas. Si Zhu Xiao raw nagbayad ng 380 milyong yuan. Bilang engagement ring niya para sa akin. Ano yang nginit? tinutukso kita. May dala kang peke. Dito nag-arte na parang mayaman. Walang kwenta yan. Ito ang regalo ni Zhu Xiao. Nagastos niyang 380 milyong yuan para sa akin. Isang blue diamond ring. Ikaw, hindi mo yang kayang bilhin buong buhay mo. Hindi mo kayang bilhin yan kahit buong buhay mo. Ikaw na umaasa lang sa babae para kumain. Wala kang tapang magsalita dito at manira. Ano bang karapatan mo? Ang sabi ko, saronggrong ang binili ko. Pek daw ang singsing. Kaya may tapang ako magsabing ganyan. Dahil ang tunay na orihinal. Nasa akin. Ipakita mo nga diyan sa lahat. Huwag puro salita lang diyan. Pinapadala ko na. Para kay Wenyan. Darating na agad. Liwin, yung mahirap mong boyfriend, ang galing naman mag-arte. Isa namang walang trabaho. Palang, may lakas ng loong magyabang dito. Nagpakabida lang. Palagang kalokohan yan. Huwag niyong mababatingin sa amin. Sabihin ko na sa inyo. Ang dote lang na binigay sa akin ni Yewuke. Nagkakahalaga ng 500 bilyon. Hahaha, 500 bilyon? Baka yung perang palaro lang yan, di ba? Isipin mo muna, ano ang halaga ng 500 bilyon? Kahit ang Dingxian Group ng pamilya ni Zhu, ang market value ay abot lang sa 200 bilyon. Wenyun. Naiintindihan namin na gusto mong ipaglaban ang dignidad ni Wuke. Pero ang sinasabi mo,
Ay sobra-sobra na. Pangulong Klese. Akala ko ba ikaw yung matino at may pagunawa? Mali pala ang tingin ko sa'yo. Kung ganoon na nga, wala na akong kailangang manatili dito. Yewukwe. Tayo na. Sige, alis na Huwag tayo. kayong magmadali sa pag-alis. Rusew, hindi ba kulang tao sa Dingtian Xianghui? Sakto lang, wala siyang trabaho ngayon. Dahil kay Li Wenyun, baka pwedeng ayusin natin isang pwesto para sa kanya. Ayusin mo naman. Walang problema. Kailangan naman, magkaklase din namin eh. Ding Tian Shanhui ay mag-alok sa iyo ng trabaho. Sa cleaning department, maglilinis ng banyo. Sa isang buwan, paano ang 8,000? Zuyuz. Walang problema, Wenyun. Umalis ka na muna. Totoo naman, mataas ang 8,000. Tanungin mo naman ang tatay mo, si Zuba Iwan. Magkakatapang ba siya na papayag na maglinis ako ng banyo? Sino ka ba para sabihin ganyan? Akala mo makakatakot ka sa tatay ko. Si Zhu Xiao ang tatay niya, isa sa 3 malalaking makapangyarihan. Isang malaking tao sa Zhonghei. Malupit ang pangalan niya. Naman, nang namano siya sa paa ni tatay ko. Talaga namang malakas ang dating. Ikaw naman. Paulit-ulit mo nang sinasasaktan ang dangal ng tatay ko. Paano mo naisip na? Bilang anak niya, mananatili lang akong tahimik. Hindi mo ba pinaniniwalaan? Tatawagin ko na si Zuba Iwan ngayon. Tingnan natin kung paano siya magsusumbong sa pagmamano. Malakas ba ang tunog? Kung pakiramdam mong mahaba pa ang buhay mo, tawagin mo ng isa at subukan. Said. Ibibigay ko sa'yo yan. Ipadala si Zuba Iwan sa Bait Siyang Lao. Papatakbuhin siya para gumapang at magyukod sa harap ko. Sa tingin ko, sobra ka na. Dati tayong magkaklase. Hindi kailangang palakihin ang bagay na ito. Dahil siya ang pinuno ng class, at anak ng gobernador, patawarin ka namin. Ginong Zhu, walang saysay na makipag-away sa ganyang pagmamayabang. Huwag mo siyang sermonan ng ganyan. Natutuyuan na ang bibig ko. Umorder tayong boteng alak. Anong gusto ninyong inumin? Pili kayo, bahala kayo. Si Ginoong Zhu ang magbabayad ngayon. Narinig kong may isang bote sa Bait Siyang Lo. Ang kanilang natatanging kayamanan. Iyan ay deti galing sa imperial na pamilya. Isang tributo na iniwan noon. Huwag mong isipin yan. Iyon ang imperial na tributo, ang kanilang espesyal na alak. Ang may-ari ng Bait Siyang Lo ay hindi ito ibebenta kahit gaano karaming pera ang ihandog. Ang bote ng imperial na tributo na ito. Ay pag-aari ng Bait Siyang Lo namin. Ito ang aming pinahahalagahang kayamanan. Pakihain po, mangyaring mag-enjoy. Naway maging masaya ang ating pagtitipon. Ay naku, ito pala ay mula sa Bait Siyang Lo. Pinakamahalagang alak nila yan. Narinig ko, may nag-alok ng napakalaking halaga. Pero ayaw pa rin ibenta na may-ari. Bakit bigla ito binigay sa atin? Hindi na kailangang mag-isip diyan. Si Zhu Xiao yan Sana naman ang magiging tagapagmana ng Dingtian Chamber of Commerce. Kaya naman siya binigayng may-ari para mapalapit sa kanya at ipinadala ito. Sigurado yan. Sa mga nandito, may iba pa bang karapat-dapat na dalhin ng may-ari ang alak ng personal? Si class president nga ay anak ng gobernador. Natural na siya ay may karapatan diyan. Noong nakaraan, nagdiwang ang tatay ko sa Bait Siyang Lo para i-host ang mga iyayi mula sa Shangjing at gustong buksan ang signatura na alak na to. Pero sinabi ng may-ari, hindi pa siya karapat-dapat. Tungkol sa akin naman, mas hindi na ako karapat-dapat kung hindi ako nagkakamali. Ang alak na ito ay para sa iyo, di ba? Class president, huwag kang mag-asar. Para lang sa kanya yan. Tama ka diyan. Ang alak na ito, para kay Zhu Xiao talaga yan. Kahit ang gobernador ay hindi pinayagan uminom. Kaya ngayon, ay nakikinabang tayo dahil kay Zhu Xiao. Zhu Xiao, bilisan mong buksan yang bote. Sige, ngayon naman, hayaan natin silang magsaya ng kaunti. Matamis sa dila. May kaakibat na bango. Hindi ka taka-taka, talagang kayamanan ng tindahan. Ngayon, sa totoo lang, utang natin kay Zhu Xiao ito. Dahil sa kanya natikman natin ang kayamanang iyon. Si Li Wenyun at ang kasama niya, ang nakikipagkompetensya. Wala pang laman ang baso nila. Sila. Hindi karapat dapat uminom ng ganitong alak. Hindi naman ganoon, tama. Wenyun ay kaklas natin. Dahan-dahan, ibuhos mo para sa kanya. At sapat na sa kanya ang pinakamagandang alak. Zuyuz, huwag kang mang-aping sobra. Isang sira-sirang bote lang naman yan. Hindi ako nangangailangan yan. Hayaan mo si Wenyun magyabang naman. Mamaya may magandang palabas tayo. Huwag kang suplado. Kumainis ka, kumaluga ka na ngayon. Sabihin mo ang mga magagandang salita sa akin. Bibigyan talaga kita ng isang lagok. Ang chairman ng Dingtian Chamber, Zuba Iwan. Nais makipagkita kay Yiwuke. Tatay, bakit ka nandito? Pumasok ka pa, nagsusumamo siya. Ayos. Sage, ayos. Tatay, anong ginagawa mo? Lumayo ka diyan. Huwag mo akong hadlangan. Zuba Iwan. Nandito ako, nandito. Nasa Dingtian Shanhui ang anak mo. Binigyan siya ng trabaho nila. Iay 8,000 na buwanang sahod para maglinis ng CR. Ikaw, ano sa tingin mo? Sinasabi mo ba talaga iyan? Anong magagawa kung sinabi ko? Siya ay isang walang kwentang tao. Ang pagpasok sa kanya para maglinis ng CR ay parang binibigyan mo siya ng dangal. Salbaheng anak. Nalagay ka sa malaking gulo
Alam mo ba? 8,000 na buwan ng sahod. Sa tingin ko, medyo kulang. Dagdagan pa natin. Siyempre naman, hindi ko hinihingi ng marami. Gusto ko ang buong Dingtian Shanghai. Ginoong Yiwuke, patawarin ninyo kami. Ang aking anak ko, bulag sa halaga. Naka-offend po namin kayo. Ako po ang humihingi ng tawad sa inyo para sa kanya. Sana po patawarin ninyo kami. Palambasin nyo na kami. Tatay, naguguluhan na po kayo, di ba? Siya ay isang, walang kapangyarihan, walang impluensya. Bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Shanghai. Isa sa mga pinakamakapangyarihang tao. Bakit ka natatakot sa kanya? Tumahimik ka. Ikaw na walang pakialam na salo, awagin ninyo ang mga makapangyarihan. Isang salita lang kay Ginoong Ye, maaari nang mabangkrap ang buong Dingtian. Ito, bakit hindi ka agad lumuhod? Kumukulo ka na, lumuhod at aminin ang kasalanan kay Ginoong Ye. Ang pagyukod mo. Hindi kasing lakas ng kay tatay mo. Ikaw. Sa tingin mo na higanteng tao yan? Ang mga alagad na malalakas ba ang bumabagsak na parang yan? Tinanong ka ni Yewuke. Tumunog ba o hindi? Sapat na. Gino. Sino siya? Chairman ng Juzhou Group, Feng Juzhou. Ano? Siya ang pinuno ng mga makapangyarihan dito sa Zhonghai City. Feng Juzhou. Nasaan ang hiniling kong bagay? Dinala na. Liu Wenyon. Dati, nagpunta lang ako para magpamanhikan. Hindi pa ako opisyal na nag-propose. Handa ka ba? Handa ka bang maging asawa ko? Handa ako. Anong nangyayari? Ang singsing na ito na may asul na diamante. Naku, pareho pa siya kay Marongrong. Nakasuot ng eksaktong kaparho. Yung singsing niyang iyon. Peke, gawa ng tao lang. Ang nasa kamay ng amo ko rito. Iyon ang totoong yaman. Hindi pwede, ito kasi ni Zhu Xiao. Nagastos siyang 380 milyong yuan para ibigay sa akin. May asul na diamante pa at may sertipiko pa. Sertipiko? Sa kalye, saglit ka lang, ilang dekadang piso lang. Makakagawa ka ng 1,000 sertipiko. Hindi totoo yan. Tingnan mo siya kanina, nagyabang ng ganyan. Hindi ko alam saan niya nakuha ang tapang na yun. Bubuksan pa yung pek tapos magmamayabang. Zhu Yus, tarantado ka. Pangahas kang magdala ng peke para linlangin ako. Ginoong Ye, ang aming baisyang luna, inakapinagmamayabang na alahas ng tindahan. Naayon ba ito sa panlasa ninyo? Hindi ko ininom eh. Tungkol naman sa kung pasok sa panlasa ninyo. Tanungin ninyo na lang sila. Kayo na ang uminom sa akin. Yung alak na ibinigay ninyo kay Ginoong Ye. Hindi ba kayo ang nagbigay niyan kay Zhu Yus? Karapat dapat ba siya? Ito ang inihanda ko talaga para kay Ginoong Ye. Kung uminom na kami, anong gayon? Anong gagawin natin? Magbayad. Kulang man ng kahikaw ni. Ihahagis namin kayo sa ilog para pakainin ng isda. Wala akong pera. Walang pera. Walang pera. Patay ka na lang. Boss. Ako si Zhao Jingtian. Anak ako ng gobernador ng Zhonghai. Pwedeng tingnan nyo na lang sa akin. May mukha ba kayo? Hindi man kayo. Kahit dumating si Gobernador Zhao, wala rin siyang magagawa. Liu Wenyon, magmadali ka, manalangin ka kay Kuya Yiwu. Pakiusap, tulungan mo kaming humingi ng awa. Kung hindi, bebenta kami lahat. Hindi pa rin sapat para bayaran ang boteng alak na to. Liu Wenyon. Kanina, nasabi ko lang ng hindi iniisip. Magkaklas naman tayo, di ba? Magmadali ka. Pakiusap kay Ginoong Yiwu. Pakiusapan mo siyang lumabas. Kung hindi, tapos na kami. Alam nyo na ngayon na magkaklase kami. Bakit hindi nyo naisip yan kanina? Kayo mismo ang may gawa nitong problema. Kuya Yewu, huwag mo na silang pansinin. Tayo na, alis na tayo. Ang natitira tungkol kay Feng Juzhou. Ipapasa ko na sayo para ayusin. Opo, Panginoon. Dapat naisip ko na. Siya ang taong iyon. Sino? Dating Chen Menzie, Yiwu. Ang guwapo niya. Yiwu, sumama ka sa akin pabalik sa pamilya Qin para makita si Lola. Hindi ba sinabi na 1 linggo pa? Lumala ang kondisyon ni Lola. Kailangan iurong ang family banquet. Ipapahayag nila ang tagapagmana ng pamilya Qin. Kung hindi ka alis ngayong gabi, talagang hindi na pwede. Kuya Ye, umalis ka na. Liu Wenyon, hintayin mo, ayusin ko muna ang mga bagay ng pamilya Qin. Babalik ako para pakasalan ka. Huwag mo akong lokohin. Tanga ka, hintayin mo ako. Hihintayin kita. Kuya Ye. Kailangan talaga bumalik ka, ha? Sinasabi mo ba na ang Tianzunling ay nasa katawan ni Liu Wenyon? Pangulo Han Feng. Kahit magpakatapang ako, hindi ko kayang lokohin kayo. Pangulo Han Feng. Ipinapangako namin ang aming buhay bilang garantiya. Nasa Liu Wenyon ang Tianzunling. Nasa mismong katawan niya iyon. Huan J. Yeje. Nandito ang mga tauhan ko. Ako'y papasok na sa Shangri, sa banal na nasasakupan. Hindi ako maaling umalis ngayon. Kayo 2 tao, patayin ninyo ang Liu family. Dalhin ninyo kayong si Liu Wenyan pabalik sa akin. Opo. Miss, direkta na ba tayong pupunta sa Win family? Yung inihanda ko sa'yo, handa na ba? Handa na. Tianzunling. Pek. Kailangan kita sa handaan. Magganggap bilang nawawalang tao. Magpanggap bilang Chan Menzie. Siyempre. Kung hindi, sa posisyon mo ngayon, hindi ka tatanggapin sa Qin family. Kaya, sinasabi mong magpanggap akong Chan Menzie.
para gamitin ang titulong iyon at tulungan kang agawin ang pwesto sa Qin family. Tama ba? Ang dating Chanman Zie ay misteryoso. Bihirang may nakakakita ng kanyang mukha. At bukod pa ito, nawawala na siya. Kahit magganggap ka, hindi mo kailangang mag-alala na mabubunyag ka. Miss, anong plano? Gawin mo lang ang sinabi ko. Huwag puro salita lang. Tara, balik tayo sa Qin family. Kia. Matagal na kayong kasal ni pangalawang tiyuhin, ilang dekada na. Wala kayong naiwan na kahit isang anak. Sa hinaharap, kahit ang mga ari-arian, walang magmamana. Hindi ba't mapupunta sa akin? Bakit pa kayo babalik dito? Para makipagtalo sa akin tungkol sa mana. Tama, kapag umatras kayo, huwag kayong makilahok sa mana ng pamilyang Qin. Sa hinaharap pwede kong payagan si Fang Su ang mag-alaga sa inyo hanggang sa katapusan. Kuya. Nagbibiro ka lang. Araw-araw nag-alaga ako sa kalusugan, umiinom ng supplements. Hindi katulad mo, na puro kay ninom saya at ligawan ng babae lang ang alam. Ubos na ang katawan mo, sobra nang napagod. Sa hinaharap. Hindi pa sigurado. Hindi ko alam. Pero ang buhay ni Lola, Malit na lang ang natitira. bilang nag-iisang apo na lalaki ng pamilyang Qin, sigurado niyang ipapamana. Ang mana sa akin, para ako ang palagiin at pagandahin ang pamilyang Qin. Panaginip lang yan. Nakatayo ang pamilyang Qin ng higit sa isang siglo. Kung mapupunta sa iyong mga kamay, maubos lahat sa hindi lalampas 3 taon. Eksakto. At huwag mong kalimutan, yung Kinrutsu na yon. Kinrutsu. Wala siyang iba kundi isang ipinanganak sa labas. Kahit magluhod siya, hindi ko siya papansinin. At akala niya makikipagsabuatan sa akin. Sa mundong ito, mayroon pa bang bagay na hindi kayang gayin ni Kinrutsu? Mayroon bang bagay na hindi niya matapang gawin? Kinrutsu. Ikaw, anak ng kapatid ng aking tiyuhin, napalaboy lang sa labas, na ipinanganak mula sa isang babaeng may masamang reputasyon. Isang outcast lang. Anong karapatang makipagsuntukan sa akin? Sapagkat ako ang apo na inuwi mismo ng lolo bago siya namatay. Ako ang unang apo ng pamilya Qin na dinala pabalik. Qin family's eldest granddaughter. At ako rin naman ang tanging apo na lalaki ng Qin family. Hindi mo ba alam na may patakaran ang Qin family? Na ang mana ay ipinapasa sa lalaki, hindi babae. Alam ko naman ang kaugaliang iyon ng Qin family. Kaya ngayon, hindi ako ang kalaban mo sa usaping mana, kundi ang aking magiging asawa, ang aking hinirang na manliligaw. Manliligaw. Yung gwapong ito. Kinrutsu. Akala mo ba na pwede kang magdala lang ng kung sinong lalaking palabas? At iyon lang, makakamit mo na ang mana ng Qin family. Akala mong pwede mong agawin ang aming ang Qin family's inheritance. Ang kasalang iyon sa kanya at sa akin ay, itinakda ito ni lolo bago siya namatay. Siya ang lalaki ko. Siyempre, may karapatan siya. Ang ganda naman ng plano mong iyon. Huwag mong sabihing hindi siya ang nobyo mo. Kahit na nga, hindi kailanman papayag ang matriarka na ibigay ang Qin family sa isang taong hindi Qin. Hindi ba ibibigay ng lola ang Qin family sa kanya? Hindi na kailangan ang panganay na tiyo. Ikaw na ang mag-alala, hindi ba? Lola, Nanay. Umupo na kayong lahat. Naku. Ito ang salusalo ng pamilya Qin. Ikaw, isang taong hindi Qin. Walang karapatang dumalo. Lumayas ka agad. Luhod ka ngayon. Tama. Ito ang salusalo ng aming Qin family. Hindi ito para sa basta-basta na pwedeng dumalo. Kung hindi ka pa aalis, ipapalayas kita. Tahimik kayong lahat. May sasabihin ang matriarka. Ikaw. Ikaw ba si Yuuk? Magandang araw po, matriarka. Ang kasal ninyo ni Kinrutsu ay itinakda na ng yumaong lolo nung siya'y buhay pa. Maari na kayong ituring na kalahating miyembro ng pamilyang Qin. Umupo ka na. Hindi ka pa nagpapasalamat kay lola. Salamat po, matriarka. Ngayon, ako ang nagdaos ng salo-salo na ito. Ang dahilan ay, ang aking katawan, hindi na magtatagal. Lola. Sigurado ako na magtatagal pa kayong mabuhay. Hinihintay ko pa kasi. Namayakap ninyo ang inyong apo na apo. Nanay, magpahinga ka na at alagaan ang katawan mo. Ibilin na ninyo ang pamilyang Qin. Sa kay Fang Tzu. Susubukan kong tulungan siya ng buong makakaya. Kuya, biro lang. Kung kayo nga ay may ganitong pagmamahal sa magulang, manatili na lang kayo malapit sa amin. Alagaan na ninyo ang nanay. Tungkol naman sa pamilyang Qin, iwan nyo na lang sa akin at kay Jingsheng. Kami na ang bahala. Zhang Yanlan. Maruming baba. Sinasadyang sumasalungat sa akin, hindi ba? Malibang nasabi ko, kayo ninyong mag-ama o mag-alaga ng tapat sa nanay. Kung hindi naman, Huwag na kayong magkunwari dito. Nakakasuya na tingnan. Ikaw. sapat na, sapat na. Nay. Sabi ni Dr. Jiang. Maliban lang kung may Tsufengdan mula sa Tianmen. And, akayanin ng matandang ginang ang buwang ito. Tsufengdan ng Tianmen. Nay, Lalabas ako ngayon din papuntang Tianmen. Kakuhain ko at ibabalik ko sa inyo ang isang Swifengden. Pumunta na ako dati. Pero ang Han Menju, Han Feng, Hindi lang niya hinihingi ang kalahati ng kayamanan ng Qin family. gusto rin niyang ipagsilbi siya ng mga henerasyon ng Qin family bilang kanilang pinuno. Bago siya pumayag na ibigay sa matandang ginang, isang Tsufengdan lamang. Si Han Feng ay may malakihang ambisyon. Kayo sa kanila. Dapat kayong magpagalang pero umiwas sa kanya. Tandaan ninyo yan. Huwag kayong makipag-ugnayan na madalas sa kanya. Kung hindi,
Maari itong maging sanhina. Paggawasak ng buong angkan ng Qin family. Opo. Umupo kayo. Alam kong hindi na ako mabubuhay ng matagal. Kaya naman, Piliin, Aya. Ngayon, ako ay nagtipon ng pamilyang ito para sa isang salusalo. Ngayon, ako ay nagtipon ng pamilyang ito para sa isang salusalo. Kailangan piliin. Ang tagapagmana ng pamilyang Qin. Magbigay kayo ng isang dahilan. Para ipagatiwala ko ang pamilyang Qin. Sa inyo. Mama, ipamana ninyo kay Fang Tzu. Ang pamana ng pamilyang Qin. Si Fang Tzu ang nag-isang apo ninyo. Makatuwiran at makatarungan na ibigay ito sa kanya. Kung ibibigay kay Fang Tzu, tiyak niyang payabongin ang pamilyang Qin. tigil. Nagbibiro ka, kuya. Sa buong Shangjing, sino ang hindi nakakaalam? Ang paborito ninyong ana, kanya'y isang. Kung mapunta ang pamilyang Qin sa kanya, Iyemye. hindi magtatagal, makalipas ang ilang kaon. Ang kilalang angkan ng pamilyang Qin ay magiging isang pangatlong klase na maliit na angkan. Hindi na sila makakapag-aanak. Sino ang may karapatang magsabi na? Hindi ako makakabuo ng ana, pero manganganak ako ng lalaki. Asawa, ipakita mo na. Buksan ang mga mata mo at tingnan. Ako. Buntis na ako. Tita, Ang galing mo, parang lumang kalaban na naglabas ng perla. Parang 88 na yata ang edad mo. Gusto mo pa bang magkaana? Hahaha. Anong pinagtatawanan mo? Ikaw diyan, anong pinagtatawanan mo? May karapatan ka pa bang tumawa? Wala ba silang binigyan ka ng pagkain? o wala ring inumin para sa'yo? Tawa lang, tawa lang. Seryoso, anong nakakatawa sa'yo? Kun mo yan at kainin mo na. Itong papel na to, mamaya may kakain nito. Inaasar ko kayo. Talaga namang para lang makuha ang kapangyarihan. Anong mga palamutit kalokohan yan? Gagamitin pati na ang lahat ng paraan. Nakakatawang isipin. Kahit anong away namin, iyan ay usaping ng pamilyang Qin. Hindi kasali ang isang dayuhan tulad mo. Huwag kang dito magdikta. Sige, kayo na magpatuloy. Pero sa huli, kahit anong pag-away ninyo, sa huli, ang pamilyang Qin ay mapupunta kay Qin Rutsue. Hindi pa nagsasalita ang matriarka. Anong karapatan mo? Anong karapatan ko? Sabihin ko lang at ang pamilyang Qin ay mapupunta kay Qin Rutsue. Matriarka, wala siyang pagalang sa iba. Sobrang mayabang. Mabibigo yan at magiging kapahamakan. Katiwala ng pamilya Qin. Ang aking magiging nobyo, kumilos siya. Medyo padalos-dalos nga. Ngunit karapat-dapat siya para diyan. Naglilingkod ako kay lola ng dekada. Anong klaseng tao ang hindi ko pa nakikita? Ang kagaya niya, Mayabang at mapagmataas. uno ng pagmamalaki ang bibig. Ano ba ang karapat-dapat niya? Kung sasabihin ko na siya ay Chanmen Zie, Yi Wukwe. Sa tingin nyo, sapat na ba iyan? Chan Menzie. Sinasabi niyo ba na siya ang kasalukuyang pinuno, Han Feng? Nobya, ang kapal ng mukha mo, ha? Hindi ka man lang kumurap ng nagsisinungaling ka. Huwag mong kalimutan. Noong una akong nagpunta sa Tianmen para humingi ng gamot para kay lola. Nakita ko mismo ang kasalukuyang pinuno, si Han Feng ng personal. Hindi ko sinasabing siya ang kasalukuyang Chanmen Zie. Lola, sa totoo lang, si Wukwe ay ang nawalang dating Chanmen Zie, 3 taon na ang nakalipas. Ano? Wu. Ikaw ba talaga ang siyang nawalang Chan Menzie noon? Taong 3 nakalipas. Paano mo naman mapapatunayan yon? Yiwukwe. Ilabas mo na ang Tianzunling. Ito na ang Chan Zunling. Aha, kaya pala ang matanda. Bago siya pumanaw, inutusan niya ako. Na kahit ano pa man ang mangyari sa'yo, ay ikasal ka kay Kinrutsu. Ah, ganun pala. Talagang ang Talagang siya ang Chan Menzie. Ang ugnayang ito, Matandang ginang. Tiyak niyang maipapasa ang Qin family. Sa mga kamay ni Kinrutsu. May kakaiba rito, tingnan muna natin. Sich. Pinagpala nga ang Qin family namin. Ngayon, ipinapahayag ko. Ang magiging kahalili ng Qin family. Sandali. Lola, Alam ko, ginagawa ninyo ito dahil may hawak siyang status na Tianmen Zie. Gusto ninyong ang Qin family. Pero huwag ninyong kalimutan. Ang kasalukuyang Tianmenzil ay si Han Feng. Kapag gusto ko lang. makakaalis ako at makakabalik agad sa Tianmen. Pwede kong ibababa si Han Feng sa posisyon. Grabe ka, ang galing mo magkunwari, walang kwenta. Lola, nalinlang ninyo ng Kinrutsu. Hindi siya talaga isang. Tianmen Zie, ngunit 3 kaon na ang nakalipas. Naging bayarang manligaw ng Su-family siya sa loob ng 3 taon. Sa huli, pinalayas na lang siya ng Su-family. Isa lang siyang gwapong lalaki. bayarang maligaw. Tama. Kumakain lang siya ng pera ng iba. Walang kwenta talaga. Hindi siya ang sinasabing Tianmenzil. Siya raw, si Kinrutsu ang gustong agawin ang kapangyarihan. Sinadya raw niyang gumawa ng kwento para dayain ang lola. Fang Tzu. Huwag kang manira ng pangalan. Ang Tian Zunling na ito ay totoo. Lola, sigurado kayo na nagkamali kayo ng pagtingin. Fake ang Tianzunling na ito. Binayaran iyon ni Kinrutsu para ipa-fake sa iba. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan. Hahanapan ko kayo ng saksing gayon din. Xiao Ling. Sabihin mo kay Lola, kung totoo o fake ang Tianzunling na ito, at kung sino talaga itong gwapong lalaki. Matandang ginang, ang Tianzunling na ito ay pinabayad sa akin ni Qinrutsue para ipapek. Tungkol naman kay Yewuke, siya ay taga Shanghai lamang. Isang bayarang manliligaw mula sa maliit na pamilya. At hindi pa matagal. Kakatapos lang niyang pasukin ang mataas na lupon ng Tianmen. Ano? Ang mga nasa mataas na pwesto ng Tianmen.
Isang asong kumakain mula sa loob. Lang. Lola, Si Fiaoling ay palaging nasa tabi ni Kinrutsu. siya ang pinakamatapang na pinagkakatiwalaan niya. Dapat paniwalaan mo yan. Sa sinasabi ko, Lola, hindi ganyan ang nangyari. Lumayo ka mula sa akin. Si Yaoling, itinuturing kitang parang kapatid. Bakit mo ako sinukuan? Sinukuan? Ako'y simpleng tinik lang na inilagay ni Queen Xiao sa tabi mo, upang magbantay sa bawat galaw mo. Saan nanggagaling ang ideyang pagtataksil? Kinrutsu. Hindi mo ba inaasahan na si Xiaoling ay matagal ko nang inilagay sa paligid mo? Sadyang binalak niyang subaybayan ang bawat kilos mo. Masamang babae talaga, masama talaga. Parang ang ina mo rin. Hindi lang pinatay ang reputasyon ng ama mo, kundi para rin makuha ang kapangyarihan. Kasi naghanap pa ng isang bayarang manliligaw upang magpanggap bilang Tianmen Zie para sadyang pahirapan ang matandang babae. Palagang parang pusong ahas at salot. Kasalanan ko raw na niloko si Lola. Pero hindi nagkamali ang nanay ko. Wala kang karapatang batikusin siya. Ano ngayon kung sinigawan ko siya? Ang nanay mo, siya talaga ay isang inakamasamang babae sa lahat. Nang buhay pa siya, hindi siya tinanggap sa pinto ng Qin pamilya. Ngayong gusto mong iwiyang, law ng kanyang alaala pabalik. Managinip ka lang. Rutsi, kaya mo raw naputol ang kapangyarihan ng Qin pamilya. Ay para lang maibalik ang plaka ng nanay mo. Gusto ko lang bigyan. Ang dangal ang nanay ko. Kung ganoon nga, tutulungan kita. Hindi na kailangang kulong. Tapos na ang ating kasunduan. Hinayaang akong magganggap bilang Tianmen Zie. Kung si siya sa atin ng Tianmen at lalabas na totoo, mag-iisa ko itong babayaran. At kung sakali at makaligtas ako, kung buhay pa ako, pupunta ako sa kasal. Ipapahayag kong maligaya ako para kay Liu Wenyun at sayo. Matanda na ang ginang. Totoo, nanirahan ako sa supamilya. Bilang isang kasamang asawa sa loob ng 3 taon. Ngunit kasabay noon, ako rin ang Tianmen Zie, Yiwu. Yun lang. Hindi alam ni Kinrutsu iyon. Kaya pinilit mo akong magpanggap. Nakuha niyo ba ang token na iyon? Totoo yan. Yun palang fake. Nawala na sa akin. Aba, munting cutie. Ngayon na ganito na. At magtatapang ka pa rin ba? Kapag nagsasalita ako, mas mabuti pang huwag kang magputol. Kung may susunod pa, sisiraan kita. Yiwuk, Isa ka lang namang bayarang manligaw. Mayabang ka. Sasampalin kita. Taksil ka. Ikaw, Tumahimik kayong lahat. Ang pagkapanggap mo bilang Tianmen Zie, ililimit ko ang impormasyon. Hindi ko sila papayagang malaman. Pero ikaw as si Kinrutsu, ay agad ninyong lisanin ang pamilyang Qin. Kinrutsu. Pinatawad ka na ni Lola. Dalhin mo ang gwapong iyan ah. Umalis ka. hindi mo rin pinagbibigyan ang gwapong yan. Tumingin ka sa salamin. Tianmen Zie, hindi yan kayang ipanggap ng gwapong yan. Yiwuk. Tayo na. Huwag magmadali. Regalo ko para sa matandang ginang. Malapit na kami. Isang bayarang manligaw lang naman. Anong kaya mong ibigay? Ang inihahandog ko ay Zufeng Den. Yemil, bata. Nagpapanggap kang Tianmen Zie. Nakakagumo na yata sa pagpapanggap, no? Isang Chuefeng Dan ay nagkakahalaga ng napakaraming ginto. Kahit sa buong Tianmen, ilang piraso lang ang meron. Kahit si Han Mengju ngayon, hindi rin niya basta-basta gagamitin. Walang kakayahan ang gwapong yan. Isa lang ang alam niyang gawin, magsalita. Yiwu. Walang utos mula sa Tianmen Zie. Saan mo nakuha ang Zufeng Dan? Ako mismo ang Tianmen Zie. Kapag nag-utos ako ng isang salita, dadala nila agad. Huwag kang maggatalo sa kalokohan. O kaya'y maggapalsipika ako ng Tianzunling. At maggapanggap na Tianmen Zie. Kung maatake tayo ng Tianmen dahil dito, marami ang madadamay. Rutsi. Maniniwala ka ba sa akin? Totoo, ako ang Tianmen Zie. Nakakatawa naman. Ang tanga ng batang ito, sobra siyang nagkulong sa papel. Akala niya talaga niya ang sarili niyang. Siya na ang Tianmen Zie. Kinrutsu, dalhin mo siya ngayon din. ang salot na to, at maglaho mula sa harap ko. Yiwu. Ngayon na umabot sa ganito, hindi mo na kailangan magsalita. Huwag kang mag-alala. Maghintay ka muna. Umupo ka muna. Tawagin ni Numan. Ipalabas ninyo ang 2 salot na ito. Itaboy ninyo sila palabas. Anong meron? Pinagalit ninyo ang matriarka, na nagalit ng sobra. Longwang, bakit po kayo dumating? Longwang. Dumating kayo sa tamang oras. Kinrutsu at Itong. Gwapong iyan na walang pakialam. Nangahas na nagpapanggap na nawawalang. Tianmen Zie. Dali, dakpin ninyo sila. Longwang. Tama ang sinabi ng aking pangalawang tiya. Sa buong Dacia. Sinong hindi nakakaalam na kayo at ang Tianmenzil ay may napakalalim na ugnayan? Itong Kinrutsu. Ay parang sinasabuyan kayo ng insulto. Yewuke. Dumating na ang Longwang. Kung may lakas ka, sabihin mo yan sa harap niya. Sabihin mo pang isang beses na ikaw ang Tianmen Zie. Longwang. Lahat ng ito ay aking plano. Ekehin ang Tianzunling. Magganggap bilang Tianmen Zie. Lahat yan ginawa ko. Wala itong kinalaman kay Wuke. Ako ang sasagutin sa lahat ng kahihinatnan. Pakiusap, bitawan ninyo siya. Siya mismo ang Tianmen Zie. Bakit pa siya magpapanggap? Ano? Ikaw talaga. Nalublob ng 3 taon na Tianmen Zie. Grabe ka talaga. Nalublob ng 3 taon na Tianmen Zie. Sinabi ko sa iyo ng maraming beses.
Bakit hindi ka naniwala? Siya ang Tianmen Zie. Ba? Hindi ba sinabi mo na itong gwapong ito ay umaasa lang sa babae? Sino ang mag-isip na? Siya pala talaga ang Tianmen Zie. Dahil hindi nakarating si Chanfeng sa SNG-JNG, kaya inatasan niya ako na dalhin itong Tsuefengdan at ihandog sa inyo. Mabuti na at naipadala ninyo. Matandang ginang. Ang pulang Tsuefengdan na ito. Ituring ninyo na regalo ko na lang ito. Regalo ng pagkikita. Ang tanda na talaga ninyo. Kahit ang Tianmen Zie ay nasa harapan, hindi ko pa rin siya nakilala. Alaga naman. Matriarka, hindi ninyo kailangang magbigay galang. Pero may isang hiling lang ako. Hindi ko alam kung mapapayag ba kayo, matriarka. Sabihin mo lang. Ano ang nais ninyo? Magagawa ko lahat ng iyon. Kinrutsu, buong puso niya rito, para maibalik ang ancestral tablet ng kanyang ina. Ibabalik ito sa pamilya Kin. Matriarka, kung maaari po ba ninyong ibalik ang ancestral tablet ng ina ni Rutsue, at dalhin pabalik sa pamilya Kin? Agad kong ibabalik ang ancestral tablet ng ina ni Kinrutsu. Ibabalik ko ito sa ancestral hall ng pamilya Kin. At ibibigay ko ang pamilya Kin. Ay Kinrutsu para siya ang humawak. Siege. Kayo rito, may tutol ba kayo? Ipinapahayag ko. Ang tagapagmana ng pamilya Kin ay si Kinrutsu. Sino sa inyo ang may pagtutol? Yewuk, salamat sa iyo. Yung sinabi ko kanina, naalala mo pa ba? Ano? Sinabi mo ano? Kain na. Ibinigay sa iyo ng Tianmen Zie. Ano pa hinihintay mo? Umalis ka na roon. Kumain ka na. Kain. Bilisan mo. Hoy! Ano ba? Mas taas ka pa sa Taas pa kaliwa. ng kaunti. Mas mataas pa. O sige na, ayos na, ayos na. Ay, ayos ang pagkakabihis, parang pista. Siya ba yon? Si Liwen yon? Ang gago naman, hindi marunong umangkop. Ikakasal na siya. Anong ginagawa ninyo rito? Nandito ako sa utas ng Chemenzil. Ni Han Feng. Dumating kami para dakpin. Sa Liwen yon na, yan na hindi marunong sumunod. Tianmen Zie. Kung ayaw ng pamilya Liu, kung hindi nyo gugustuhin, mas mabuti pang isauli ninyo si Liu Wenyun. Lolo ay sumusunod sa utos na Pangulo ng Tianmen. Ibalik na ninyo si Liu Wenyun. Ama. Sumasalunga sa utos ng Tianmen Zie. Ang pamilya nating Liu. At mawawasak ang inyong buong angkan. Hindi pwede. Walang pakundangan si Han Feng. Ibigay na lang si Wenyan sa kanila. Pa siya na ang isuko. Ang buhay ng anak mo ay mahalaga. Pero hindi ba mahalaga ang aming mga buhay? Isa lang siya. Mas mabuti pa kaysa sa lahat natin. Kaya siya na lang ang isasakripisyo. Habang buhay ako rito, walang makakahawak sa anak ko. Maliban na kung abutin nyo ang aking bangkay. Bago kayo makadaan. Gusto mong mamatay? Sige, itutupad ko ang kahilingan mo. Xiao, si Liu Wenyan ay nasa loob, sinusubukan ang kasuotan pangkasal. Hatid ko po kayo sa kanya. Matalino ka rin pala. Ikaw na ang gumabay. Eto Chenfeng, ako ang hinahabol nila. Hayaan mo akong lumabas. Utos ng Panginoon ko na protektahan ka. Hindi ako magbibigay daan na ikaw ay mabigo. Dumating na sila. Magtago ka na. Magtago, magtago. Saan ka magtatago? Huanji, Yiji, napakalaking tapang ninyo. Nangangahas kayong sumuway sa utos. Babaeng nang aapi sa amo. Tian Feng, dahil sa ating pinagsamahan, bilang kapwa miyembro ng isang sekta, ibigay mo lang si Li Wenyun, at magsilbi kang muli kay Han Feng, pahihintulutan kitang mabuhay. Sinasabing nasa ilalim ka ni Han Feng, ang nangungunang mandirigma. Matagal na kitang gustong harapin sa isang laban. Wala kang karapatang ganyan. Subukan mo, saka mo malalaman. Tetay, Tatay, gising ka. Tatay. Liu Wenyun. Ngayon, heto ka na rin. Su Mengyao. Mapanganib na babaeng may pusong ahas. Hintayin si Ibuke na makabalik. Hindi kanya palalampasin. Dahil sa inutil niyang yan, pinatay niya ang isa sa mga mataas na opisyal ng Tianmen. Nagalit si Han Feng. Ngayon, hindi na siya ligtas. nasaan ang Tianzunling? Jinang Huanji ang nagtatanong sa'yo. Magsalita ka. Panaginip mo lang yan. Kahit mamatay ako, hindi ko sasabihin sa inyo. Dakin ninyo siya at ibalik sa Tianmen. Ipasailalim siya sa pag-imbestiga at interogasyon. Hindi ako natakot kung hindi siya magbibigay. Dalhin ninyo siya. Akawalan mo ako. Hishao. Ibinigay na si Liu Wenyun. Papalampasin niya kami. Palalayan niyo ba kami o hindi? Tanungin mo si Lady Huanji. Sabi ni Han Feng, ibalik si Li Wenyun. Tungkol sa pamilya ninyong Liu. Wasakin ang buong pamilya ninyo. Nana. Anak ko. Narito na si Han Feng. Pagbati, Pangulo. Bumangon ka. Salamat, Pangulo. Nasaan ang Tianzunling? Pangulo. Ginamit na namin ang lahat ng torture. Pero si Li Wenyun na babaeng ito ay hindi magpapahayag kung nasaan ang Tianzunling. Walang silbi. Hindi niya na kayang ayusin kahit simpleng bagay. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita si Han Feng? Na todo galit ngayon? Han Feng, may paan ako. Magagawa kong pilitin si Liu Wenyun na masunuring ibigay ang Tianzunling. Bibigyan kita ng pagkakataon. Basta kaya mo, malaman kung saan ang Tianzunling. Malaking gantimpala. Si Han Feng ang pinuno ng Tianmen. Liu Wenyun. Dahil magkaibigan tayo dati. Basta susunod ka ngayon. Ibigay mo ang Tianzunling. Pangako ko, hindi kita papahirapan ng pisikal.
Kung hindi naman, gagawin kong mas masahol pa kaysa kamatayan ang buhay mo. Su Mengyao. Huwag kang magkunwari rito. Kung kaya mo, patayin mo ako. Kakampi si Kuya Ye. Tiyak na siya ang maghihiganti para sa akin. Huwag kang pilyang babae. Dahil sa iyong pagdating, muntik nang malugi ang Su family. Sinira mo ang lahat ng akin. Gusto mong mamatay. Hindi yon ganoon kadali. Gagawin kong mas masahol pa kaysa kamatayan ang buhay mo. Tulungan ninyo siyang tumayo. Hee Dongji, Kunin mo na ang mga inihanda ko para kay Li Wenyon. kunin mo na. Wenyun, sigurado ka ba? Hindi ka ba susuko? Huwag kang mangarap. Isusuko mo ba o hindi? Hindi ko isusuko. Ah, Muli kong itatanong sa'yo, ihahatid mo ba o hindi? Hindi ko ibibigay. Tumigil ka. Kuya Ye, ikaw, masamang babae. Su Mengyao. Pasensya na, Li Wenyan. Kuya Ye, umalis ka na. Lahat sila nandyan dahil sa Tianzunling. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong magbayad sila. Ang libu-libong beses na kabayaran. Ye Wuke, ang kapal na mukha mo. Nangahas kang magpasaway sa harap ni Han Feng. Han Feng, walang iba kundi asong taksil sa kanyang amo. Walang hiya. Ama ang sinabi ng amo. Noong mga araw na yon ako. Talagang asong sunod-sunuran ng Tianmen ako. Amo, Puwede kaya. Basurang ito. Talagang siya. Ang nawalang 3 taon na ang nakalipas. Tianmenzil. Sa mga nagdaang taon, inanggap ko ang kahihiyan at pasanin. Maingat kong pinagplanuhan ang lahat. Lahat iyon ay para lamang maakyat sa posisyon ng Tianmen Zie. Iwuk. Ngayon, naakyat na ako sa antas ng Diyos. Papatayin kita. Parang pagkatay ng aso lang. Kung isusuko mo ang Tianzunling, maaari kitang patotohanan. At ikaw at si Liu Wenyan, pareho ninyong katawan. Para kayo, sa ilalim ng siyam na ilog. Maging mag-asawang namatay na magkasama. Shenjing, sa paningin ko, mga maliliit na insekto lang sila. Gino, bakit ka pa makikipag-usap sa ganyang aso? diretsong patayin na lang. Lusubin. Naghahanap ng kamatayan. Chanfeng, Hindi mo alam ang sarili mo. Yiwukwe, nakita mo ba ito? Yung mga dinala mong basura. Hindi talaga. Kakampi ni Han Feng. Pinapayuhan kita, isuko mo ang Tianzunling. Sumuko ka kay Han Feng. Baka sakali pa. makaligtas ka pa bilang isang asong buhay. Hindi ba't para sa Tianzunling ka naman? Nasa akin ito. Hahaha. Pinatawag ko lahat ng kilalang tao sa Dacia. Dinala ko silang lahat dito. Para sa sandaling ito, mga ginuot ginang, mula noon pa. Ang nagwagi, siya ang hari. Ngayon, maging saksi kayo. Na ako ang tunay na Tianmen Zi. Tingnan ninyo kung paano ko paputulin ang kanyang ulo. Na ako ang tunay na Tianmen Zi. Mamatay ka. Han Feng, Kung iyon lang ang kaya mo, pwede ka nang mamatay. Ikaw, gaano ka ba kalakas? Papatayin ka. Isang kisap mata lang ang kailangan. Ikaw ang naggilit sa akin. Tigil. Hahaha. Pangulo, ayokong mamatay. Hahaha. Ang tindi mo naman, walang awa. Kaya pati sariling tao, hindi mo pinapabayaan. Gagamitin ko ang dugo mo para gahulin ang kanilang paghihiganti. Nasaan siya? Nandito ako. Talo ka. Hindi. Hindi ako talo. Ako ang Tianmen Zi. Parurusahan si Han Feng. Maligayang pagbabalik, Panginoon. Maligayang pagbabalik, Pangulo. Sinabihan ko ba kayong umalis? Iwuke. Pangulo, hindi ito ang gawa ko. Lahat to gawa ni Han Feng. Pinadala niya ng mga tao para lipulin ang Liu family. Wala akong kinalaman. At isa pa, Siya, yung babaeng malupit. Siya ang nagmaltrato kay Liu Wenyon. Wala akong kinalaman. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo. Hee Dongji, lalaki ka pa ba? Tumahimik ka. Ikaw, ang kit-kit mo naman. Kung hindi dahil sa'yo, mabubangkrop ba ang pamilya dahil sa'yo? Hindi ako abot sa ganitong kalagayan. Yiwukwe, kung iyon ang gusto mo. Gusto mong gawing katulad ni Hee Dongji ako. Naluluhod at humingi ng tawad sa'yo. Panaginip ka lang. Chanfeng, dahil na lang sa naging mag-asawa tayo, kapag lumayo na ako, pagkatapos, saka na kayo kumilos. Opo. Liu Wenyon, uwi na tayo. pero wala na akong tahanan. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, kung nasaan ako, doon ang tahanan.